Dahil lang nag-leave siya para alagaan ang may sakit na anak na babae, dumana si Ji Kang-hee ng pang-aapi sa lugar ng trabaho. Hindi lang pinangunahan ng kanyang direktang supervisor ang pag-iwas sa kanya, pinilit pa niya si Ji na magtimpla ng tsaa at maglinis. Kahit pa pinagbawalan siyang makilahok sa mga department meeting, gumamit siya ng iba't ibang paraan para piliting siyang umalis sa kumpanya. Dahil si Cheon Yeon-so ang ikhi ng People Company, siya ay matatag at mahigpit sa trabaho. Ngunit sa iba pang aspeto, siya ay lubhang pabaya. Ang kanyang opisina ay napakagulo na parang kulungan ng baboy at madalas niyang napagkakamalang sasakyan ng iba ang sasakyan ng kumpanya. Madalas siyang magreklamo sa kanyang matalik na kaibigan na si Jung Seok-kyung sa tungkol sa hindi paghahanap sa kanya ng angkop na sekretarya. Sumisigaw si Jung Seok-kyung sa hirap dahil sa mahirap na ugali ni Cheon Yeon-soo. Ang mga naunang sekretarya ay nag-resign sa sarili nila. Napakarami nila na hindi mo mabilang sa dalawang kamay. Ngayon, walang naglalakas loob na mag-apply para sa posisyon ng sekretarya. Tinanggap ni Cheon Yeon-soo ang isang utos mula sa isang kliyente na akitin ang isang mobile phone engineer na nagngangalang Yoon Nan-woo na lumipat ng trabaho. Alam niya na si Yoon Nan-woo ay hindi pinahahalagahan sa kanyang kasalukuyang kumpanya at ang kliyente ay nag-aalok ng pinakamahusay na benepisyo sa industriya. Nag-alinlangan sandali si Yoon Nan-woo at handa na sanang tanggapin ang mga dokumento mula kay Cheon Yeon-soo nang biglang dumating ang EC department head ng kumpanya, si Ji Chun-pil, at pinutol ang kanilang pag-uusap. Nalaman pala ng kumpanya ang tungkol sa pag-aakit. Nakuha ng headhunter si Yoon Nan-woo kaya't sinadya nilang ipadala ang kanilang pinakamagaling na tao, si Ji Chun-pil. Hiniling nila kay Ji Chun-pil na gumawa ng paraan para manatili si Yoon Nan-woo. Nakadating si Ji Chun-pil sa tamang oras at hiniling na kausapin si Yoon Nan-woo ng sarilinan. Nalito si Yoon Nan-woo sa pag-agawan sa kanya ng dalawa, kaya't nagdahilan na lang siya para makaalis. Galit na sinisi ni Cheon Yeon-soo si Ji Chun-pil sa pagsira sa kanyang plano. Pinayuhan din ni Ji Chun-pil si Cheon Yeon-soo na tigilan na ang pag-akit sa ibang tao. Dahil dito, nagkaaway ang dalawa habang pababa ng bundok. Walang streetlights, kaya't kailangang buksan ni Cheon Yeon-soo ang flashlight ng kanyang telepono para sa liwanag. Hindi niya inaasahan na biglang mamamatay ang baterya ng telepono. Habang siya ay nag-aalinlangan, binuksan ni Ji Chun-pil ang kanyang telepono para tulungan siyang magbigay liwanag. Tahimik na naglakad pababa ng bundok ang dalawa. Bago lumiko palayo, sinabi ni Cheon Yeon-soo kay Ji Chun-pil na ang pagtatagpo nila ay isang pagkakamali at sana ay hindi na sila magkita muli. Sa ilalim ng maingat na pagpaplano ni Ji Chun-pil, dumalo si Yoon Nan-woo sa isang corporate gathering. Ang mga tao roon ay matagal na niyang kasama sa trabaho. Ang mainit na atmosfera ay umantig sa puso ni Yoon Nan-woo. Matalinong ginamit ni Ji Chun-pil ang emotional appeal at kinuha ang unang mobile phone na dinisenyo ni Yoon Nan-woo para maalala niya ang nakaraan. Pinuri niya ang mga kontribusyon ni Yoon Nan-woo sa kumpanya sa loob ng mahigit 25 taon at sinabing kailangan pa siya ng kumpanya para ipagpatuloy ang pagsusulat ng bagong kabanata. Umaasa siyang mananatili siya. Naging emosyonal si Yoon Nan-woo, ngunit hindi pa rin nagbibigay ng tiyak na sagot. Hindi rin sumuko si Cheon Yeon-soo. Kinaumagahan, bumalik siya para hanapin si Yoon Nan-woo. Alam niya na pupunta si Yoon Nan-woo sa basketball game ng kanyang anak, kaya't nag-alok si Cheon Yeon-soo na ihatid siya. Ngunit, mas mabilis si Ji Chun-pil. Nagpadala na siya ng maraming cheer items para sa buong klase ng anak ni Yoon Nan-woo. Patuloy na pinuri ng anak ni Yoon Nan-woo si Ji Chun-pil sa harap ng kanyang ama. Nagpasya si Yoon Nan-woo na manatili sa kumpanya at tinanggihan ang alok ni Cheon Yeon-soo. Nang makita ni Cheon Yeon-soo si Ji Chun-pil na nakatayo sa basketball court nang may kumpiyansa, halos pumutok siya sa galit. Nagdaos ng party ang mga kasamahan sa EUC para ipagdiwang ang malaking tagumpay ni Ji Chun-pil. Lahat ay masaya, ngunit dumating ng huli ang manager at agad na nagbigay ng bad news sa pag-upo niya at inihayag na hindi lang kay Ji Chun-pil ang credit. Hindi pinayagang kunin ni Ji Chun-pil ang credit. Hindi sapat ang pagsabi lang nito. Tumayo ang manager para magbuhos ng alak para sa lahat at sinadyang kalimutan si Ji Chun-pil. Ramdam na ramdam ni Ji Chun-pil ang put. Ngunit para mapanatili ang kanyang trabaho, kailangan niyang umiti at mag-alok na siya mismo ang magbuhos ng alak para sa manager na nagpapakita ng kanyang pagnanais na magpakumbaba. Ngunit inilagay ng manager sa isang tabi ang baso ni Ji Chun-pil at kinuha ang isa pa para buhusan siya ng ibang empleyado na nagpapahiwatig na hindi niya tinatanggap ang pag-aayos. Nilunok ni Ji Chun-pil ang kanyang galit at magalang na yumukod habang inihahatid ang lasing na manager sa kotse. Ngunit hindi pa rin ito napahanga ang manager. Binalaan pa siya ng manager sa loob ng kotse, sa hinaharap tatapusin kita. Gustong umuwi ni Ji Chun-pil para alagaan ang kanyang anak na babae. Kaya't nagmamadali siyang nagpaalam sa kanyang mga kasamahan at umalis sa gitna ng bulungan ng lahat. Nagulat ang lahat at hindi maintindihan kung bakit ganoon ang trato ng manager sa kanya. Si Ji Chun-pil ay napakabata pa para maging team leader at nagsisikap siya at isang huwarang empleyado. Walang sinuman ang makakailan nito. Ipinaliwanag ng isang malapit na kasamahan ang dahilan. Isang taon na ang nakalipas, kinuha ng manager ang isang malaking proyekto at itinuring si Ji Chun-pil bilang haligi nito. Hanggat tinulungan niya ang manager na tapusin ang proyekto, siya ay mabibigyan ng promotion at pagtaas ng sweldo. Hindi inaasahan, ipinaalam ng preschool teacher na ang anak ni Ji Chun-pil na si Yubael ay gumagamit lamang ng dalawang kulay, itim at puti, sa kanyang mga drawing. Ang bawat drawing ay naglalarawan ng
kanyang sarili at ang anak na babae ay nagkukubli sa kanyang sariling espasyo at tahimik sa paaralan. Lumilitaw na may mga palatandaan ng autism. Si Ji Chunpil ay isang single father, kaya para maipagamot ang kanyang anak, nag-leave siya para alagaan siya. Ayaw ng manager na mawala ang pagkakataon niyang ma-promote, kaya't inutusan niya siyang maghintay hanggang matapos ang proyekto bago siya mag-leave. Ngunit dahil sa kanyang anak, nagpilit si Ji Chunpil na mag-leave agad. Binalaan siya ng manager na kung iiwan niya ang proyekto ngayon, dumanas siya ng lahat ng uri ng pagpapahirap mula sa kanya sa hinaharap. Hindi pinansin ni Ji Chunpil ang banta at nag-leave pa rin ayon sa regulasyon. Pagkatapos ng kanyang leave, bumalik siya sa kumpanya at nagsimula ang kanyang paghiganti. Pinilit siya ng manager na mag-ayos ng mga dokumento para sa pulong na karaniwang trabaho ng isang intern na malinaw na nagpapahiwatig na nais siyang ipahiya. Tinanggap ni Ji Chunpil ang folder mula sa intern at pumunta sa meeting room para ayusin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos niyang ayusin ang lahat, handa na siyang umupo para sa pulong nang sabihin sa kanya ng manager na umalis na siya dahil hindi siya kailangan sa pulong. Sinubukan ni Ji Chunpil na magsalita sa pamamagitan ng pag-on ng screen para ipaliwanag ang plano ng proyekto. Pinagsabihan lang siya ng manager na tumatakbo pa rin ang mundo kahit wala ka. Kinailangang sumuko si Ji Chunpil at ibigay ang plano sa kanyang kasamahan bago umalis sa meeting room. Pagkatapos ng sunod-sunod na hindi patas na pagtrato, gusto na sana niyang mag-resign. Pinayuhan siya ng kanyang kasamahan na isipin ang kanyang anak at ang mga utang niya sa bahay at sasakyan. Kaya nilunok na lang niya ang kanyang sama ng loob at patuloy na nanatili sa trabaho. Ngunit hindi nagtagal, sinisi siya ng manager sa harap ng kanyang mga kasamahan at sinabing nag-resign na si Yoon Nanbu at lumipat pa sa ibang bansa, dala-dala ang maraming classified documents. Ipinipilit ng manager na kakampi ni Yoon Nanbu si Ji Chunpil at sinabing sinadya niyang ipagpaliban ang lahat para makalikom si Yoon Nanbu ng impormasyon. Hindi makontak ni Ji Chunpil si Yoon Nanbu, kaya naisip niyang pumunta sa headhunter company ni Cheon Yeon-soo para hanapin siya. Pagkaparada niya sa ilalim ng gusali, binuksan ni Cheon Yeon-soo ang pinto ng kotse at sumakay. Nagkamali pala siya at akala niya ay driver ng kumpanya ang dumating para sunduin siya. Nang makita niya ang kanyang kaaway sa kanyang kotse, napagtanto ni Cheon Yeon-soo ang kanyang pagkakamali at nagmamadaling bumaba ng kotse at tumakbo. Hinabol siya ni Ji Chunpil at kinuwestiyon kung bakit gumawa si Cheon Yeon-soo ng mga hindi nararapat na bagay para maakit si Yoon Nanbu. Habang naguguluhan siya at sinubukang alamin ang sitwasyon, si Ji Chunpil, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yoon Nanbu na nagsasabing nasa airport siya at nagmamadali siyang umalis para hanapin siya. Sa oras na iyon, pareho silang walang alam na ang kumuha kay Yoon Nanbu ay isa pang headhunter company. Ipinaliwanag ni Yoon Nanbu kay Ji Chunpil na matagal na siyang tinanggal sa proyekto at hindi siya gumalaw ng anumang classified documents. Ang kumpanya ay gusto lang siyang panatilihin para maiwasan ang masamang reputasyon ng pagkawala ng empleyado at sa katunayan ay hindi nila siya pinapahalagahan. Ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian at kailangang umalis sa bansa para maghanap buhay. Naramdaman ni Ji Chunpil ang pagsisisi dahil hindi niya naintindihan ang paghihirap ni Yoon Nanbu. Inaliw siya ni Yoon Nanbu na huwag masyadong magsikap para sa anumang kumpanya. Para sa kumpanya, tayo ay mga taong nandyan lang at hindi naman mahalaga kung wala tayo. Ang kahihinatnan natin ay ginagamit lang at pagkatapos ay itinatapon. Lubos na naunawaan ni Ji Chunpil ang mga salitang ito. Bago pa man siya malungkot, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kasamahan na nagsasabing kinuha ng investigasyon team ng kumpanya ang kanyang mga gamit. Pinalabas ng manager na nag-leak siya ng mga sikreto ng kumpanya at naglabas ng notice of dismissal. Kasabay nito, dahil sa sobrang pagtatrabaho, bumagsak si Cheon Yeon-soo sa opisina. Diagnose ng doktor na ang kanyang utak ay overloaded at ang kanyang nervous system ay malfunction na nagresulta sa madalas na pagkalito ng mga pangalan at maling paggamit ng mga salita. Mula sa hindi pagtulog, ngayon ay kailangan niyang bawasan ang kanyang workload at stress. Pinilit ni Jung Seok-kyung si Cheon Yeon-soo na mag-relax at gawin ang ilang mga bagay na gusto niya. Pinili ni Cheon Yeon-soo na pumunta sa bookstore at magbasa ng mga libro. Buong maghapon siyang nakaupo roon. Para maibsan ang workload, napagtanto ni Jung Seok-kyung na ang pinakamahalagang gawin ngayon ay humanap ng isang kompetenteng sekretarya para kay Cheon Yeon-soo. Kinaumagahan, pagpasok pa lang ni Cheon Yeon-soo sa elevator, nakita niya ang mortal na kaaway na si Ji Chunpil. Sa hindi malamang dahilan, lumabas din si Ji Chunpil sa elevator kasama niya at sinundan pa siya hanggang sa kumpanya. Nang marinig niya ang tawag ni Jung Seok-kyung, nakita niya si Ji Chunpil na lumalapit sa kanya. Magbatian kayo, siya ang bago mong sekretarya. Sekretarya ko, sa mahigit isang taong pagsubaybay kay Ji Chunpil, bumuti ang kalagayan ni Yubael. Ang kanyang mga drawing ay nagkaroon ng mas maraming kulay at mas magkakaibang mga imahe. Napagpasyahan ng doktor na ang puso ng bata ay nagbukas na at hindi na kailangang mag-alala ng sobra. Para ipagdiwang, inimbitahan ni Ji Chunpil ang kanyang mga kaibigan sa kanyang bahay para magluto. Ang asawa ng kaibigang ito ay si Jung Seok-kyung. Habang papunta sa bahay ni Ji Chunpil, hiniling ng kanyang asawa kay Jung Seok-kyung na ipasok si Ji Chunpil sa kanyang kumpanya. Ngunit nag-aalangan si Jung Seok-kyung dahil natanggal si Ji Chunpil sa kanyang dating kumpanya at ang kanyang resume ay hindi maganda kaya't mahihirapan siyang makapasa sa paunang pagsusuri. Pumasok ang dalawa sa bahay at namangha si Cheon Yeon-soo sa masaganang hapagkainan. Hindi niya inasahan na ang isang single father na tulad ni Ji Chunpil ay ganito kamahusay. Pagkatapos, nakita niya sa aparador at sa mga halaman sa paso na ang lahat ay maayos at malinis. Ang mga pader ay may mga tala para sa pagpapanatili ng appliances at mayroong mahigpit na araw-araw na schedule. Sa sandaling iyon, muntik nang matumba si Yubael habang may hawak na juice. Mabilis na lumingon si Ji Chunpil at sinalo ang kanyang anak. Kalmadong pinunasan ang natapong tubig sa sahig. Lubos na nakumbinsi si Jung Seok-kyung.
Ang isang tao na mahilig sa kalinisan, may plano sa trabaho, at alam kung paano hawakan ang mga hindi inaasahang sitwasyon ng perpekto ay talagang isang kaloob na sekretarya para kay Cheon Yeon-soo. Nagmakaawa siya kay Ji Chon-pil na magtrabaho sa kanilang kumpanya, ngunit tinanggihan siya agad ni Ji Chon-pil dahil alam niyang kinasusuklaman siya ni Cheon Yeon-soo. Patuloy na hinikayat siya ni Jung Seok-kyung na nangangako na kung siya ay sasang-ayon, makakauwi siya sa tamang oras araw-araw para kay Yubael. Nang makita na nagsisimula siyang sumuko, idinagdag niya ang 50% na pagtaas ng sweldo. Dahil kailangan niya ng pera para sa kanyang anak, sa huli ay pumayag si Ji Chon-pil. Kinabukasan, nagsimula na siyang magtrabaho. Nang marinig ni Cheon Yeon-soo na ang bagong tao na nahanap ni Jung Seok-kyung para sa kanya ay ang kinasusuklamang si Ji Chon-pil. Agad na nagalit si Cheon Yeon-soo at hinila si Jung Seok-kyung para kausapin ng sarilinan. Hindi niya matatanggap si Ji Chon-pil dahil siya ang humadlang sa kanya sa pag-recruit kay Yoon Nan-woo. Nanlaki ang mata ni Jung Seok-kyung. Kung gayon, mas lalo lang nitong pinapatunayan ang kanyang kakayahan, di ba? Pagkatapos ay ibinigay ni Jung Seok-kyung ang resume ni Ji Chon-pil kay Cheon Yeon-soo at sinabing magtiwala siya sa sarili niyang judgment. Malapit nang lumabas si Cheon Yeon-soo para makipagkita sa isang kliyente at walang oras para makipagtalo sa kanya. Pumasok siya sa kanyang opisina para hanapin ang kanyang high heels. Ngunit dahil sa kalat ng opisina, hindi niya alam kung saan niya inilagay ang mga ito. Dumating si Ji Chon-pil at tinulungan siyang hanapin ang sapatos. Kinuha ni Cheon Yeon-soo ang sapatos at umalis ng walang imik. Hindi na pinansin ni Jung Seok-kyung ang ugali ni Cheon Yeon-soo at dinala si Ji Chon-pil para ipakilala sa mga empleyado. Masayang sinalubong siya ng lahat. Inaasahan din niyang makikita kung gaano katagal siya tatagal. Sa kasalukuyan, nakikipagkita si Cheon Yeon-soo sa isang mahalagang kliyente. Ang korporasyon ng kliyente ay magtatayo ng pinakamataas na gusali sa South Korea. Ibinigay nila sa kanya ang responsibilidad na magrekomenda ng isang tao na mamumuno sa construction planning. Kung makakahanap siya ng angkop na kandidato, ang buong pagbuo ng team ay ipagkakatiwala sa kanyang kumpanya. Tiniyak ni Cheon Yeon-soo na makakahanap siya ng isang taong magpapasaya sa kliyente. Pagkatapos makipagkita sa kliyente, nakasalubong ni Cheon Yeon-soo ang isang kakilala na nagtatrabaho rin sa isang headhunter company. Ginamit ng kabilang partido ang kanyang posisyon bilang senior para maliitin siya, na nagpainis sa kanya at bumalik sa kumpanya. Pagdating niya sa opisina, nakasalubong niya si Ji Chon-pil. Nilagpasan niya ito ng walang imik na parang hindi niya nakita. Para matulungan si Cheon Yeon-soo na tanggapin si Ji Chon-pil ng mas maaga, ibinigay ni Jung Seok-kyung kay Ji Chon-pil ang buong listahan ng mga mahalagang kliyente at kandidato. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya tungkol sa mga bawal kapag nagtatrabaho sa ilalim ni Cheon Yeon-soo. Ginamit ni Ji Chon-pil ang kanyang kakayahan at nilinis ang magulong opisina para maging malinis at maayos. Inayos niya ang mga dokumento ayon sa kanilang pagiging prioridad at inilagay ang schedule sa dingding. Umaasa siyang makakakuha ng papuri mula kay Cheon Yeon-soo. Ngunit kinuha lamang ni Cheon Yeon-soo ang mga dokumento, ibinagsak sa mesa at galit na umalis. Kinindatan ni Jung Seok-kyung si Ji Chon-pil at ipinaliwanag na ugali ni Cheon Yeon-soo na kumuha ng mga bagay sa 45° na anggulo. Iyon ay isa sa kanyang mga kakaibang gawi. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang address ng coffee shop na madalas puntahan ni Cheon Yeon-soo at sinabi sa kanya na bigyang pansin ang temperatura ng inumin, hindi dapat masyadong mainit o masyadong malamig. Naghanap si Ji Chon-pil sa isang eskinita at natagpuan ang coffee shop. Naglinya siya ng matagal para lang makabili. Nang dalhin niya ito kay Cheon Yeon-soo, uminom lang siya ng isang lagok at itinapon sa basurahan. Hindi sumuko si Ji Chon-pil at inalala ang payo ni Jung Seok-kyung. Patuloy niyang sinubaybayan si Cheon Yeon-soo. Napansin niyang madalas siyang mauntog at matapilok dahil sa kapabayaan. Sa wakas, nakita niya ang pabayang kalikasan ni Cheon Yeon-soo. Kasabay nito, napansin din ni Cheon Yeon-soo na napakagaling ni Ji Chon-pil. Madaling ayusin ang anumang problema sa printer, gabayan ang mga empleyado sa mga teknikal na aspeto, at makuha ang paghanga ng mga tagahanga. Ang kanyang opisina ay palaging malinis. Ang mga lanta na bulaklak ay napapalitan ng sariwa at ang kape ay nasa tamang temperatura. Ang lahat ng ito ay nagpagaan sa pakiramdam ni Cheon Yeon-soo. Lihim niyang kinikilala ang kakayahan ni Ji Chon-pil. Ngunit ayaw pa rin niya siyang panatilihin. Isang beses, pumasok si Cheon Yeon-soo sa file room para kumuha ng file at muntik nang mauntog sa gilid ng kabinet. Mabuti na lang at dumating si Ji Chon-pil at inilagay ang kanyang kamay para takpan ang matulis na gilid. Magkatabi silang nakatayo at naging kakaiba ang atmosfera. Ibinigay ni Ji Chon-pil ang file na hinahanap niya at sinabi kay Cheon Yeon-soo na sabihin lang sa kanya kung may kailangan siya. Gustong magpaliwanag ni Cheon Yeon-soo isang beses at sinabi sa kanya na huwag na siyang subukang makuha ang kanyang pabor ng walang saysay. Ang kailangan lang niya ay isang sekretarya na talagang nirerespeto ang kanyang paraan ng pagtatrabaho. Samantala, dating pinuna ni Ji Chon-pil si Cheon Yeon-soo sa kawalan ng propesyonal na etika at sa pagiging abala lamang sa pagkuha ng mga kliyente para sa personal na pakinabang. Humingi ng paumanhin si Ji Chon-pil sa kanyang mga naunang salita at hiniling kay Cheon Yeon-soo na bigyan siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga kakayahan bilang sekretarya. Nang marinig ito, nagsimulang seryosong suriin ni Cheon Yeon-soo ang resume ni Ji Chon-pil. Natuklasan niyang nag-leave siya ng isang buong taon para alagaan ang kanyang anak. Sa family relationship, nakalista lang ang kanyang anak na babae. Binitawan niya ang kanyang preconception at tiningnan si Ji Chon-pil bilang isang sekretarya. Ang dalawa ay unti-unting naging maganda ang koordinasyon sa trabaho. Kapag nakaupo si Cheon Yeon-soo sa sahig para ayusin ang mga dokumento, sinasaklaw ni Ji Chon-pil ang gilid ng mesa sa bawat galaw niya. Nililagyan niya rin ng malambot na pading ang mga sulok ng mesa. Pagkatapos ng trabaho, umuuwi si Ji Chon-pil sa tamang oras para sunduin ang kanyang anak at ang anak ng kapitbahay. Ang ina ng batang lalaki ay isang single mother
mother na nagngangalang Suhyun at madalas na tumutulong kay Yubael. Unti-unti, habang nagkakasama sila, nagkakaroon siya ng damdamin kay Ji Chonpil. Nakikita si Ji Chonpil na nakikipaglaro sa dalawang bata. Ninais din niyang sana itumigil na ang oras sa sandaling iyon. Samantala, bumalik si Cheon Yeon-soo sa kanyang walang laman at malungkot na bahay. Hindi niya man lang naisipang buksan ang ilaw. Nakabaliktaran ng mainit na atmosfera sa kabilang panig. Nang matanggap niya ang text message mula kay Jung Seok-kyung na nagtatanong kung nakauwi na siya ng ligtas, naalala niya ang malungkot niyang nakaraan. Maaga siyang naulila sa ina at tanging ang kanyang ama lang ang kasama niya. Minsan sa isang sunog, nagpilit ang kanyang ama na pumasok para iligtas ang isang tao, kahit na umiiyak siya at pinipigilan siya. Namatay ang ama ni Cheon Yeon-soo sa sunog na iyon at naiwan siyang mag-isa. Nagising si Cheon Yeon-soo mula sa bangungot. Ang mabibigat na nararamdaman niya ay nanatiling nakakulong sa kanyang puso. Nagsimula na naman ang isa pang abalang araw sa kalye na puno ng cherry blossom petals. Bigla niyang naalala ang kanyang ama na minsan siyang inakay para tingnan ang mga bulaklak. Nangako siya na magpakailanman siyang mananatili sa tabi niya at poprotektahan siya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi matutupad ang pangakong iyon. Lumaki siya ng mag-isa sa mga sumunod na taon. Sa kabilang kalye, nakita ni Ji Chonpil ang malungkot na itsura ni Cheon Yeon-soo. Napansin niya na ilang araw nang masama ang pakiramdam niya. Ngayon pala ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ama. Bagaman sinasabi niyang hindi siya nag-aalala, hindi niya maitago ang kanyang kalungkutan sa bawat taon na dumarating ang araw na ito. Hiniling ni Jung Seok-kyung kay Ji Chonpil na gumawa ng paraan para makakain siya. Dinala niya siya sa isang pampamilyang restaurant, umaasa na ang mainit na atmosfera ay makakapagbigay aliw sa kanya. Sa panahon ng pagkain, si Cheon Yeon-soo. Nagsalita si Cheon Yeon-soo at tinanong kung ano ang matagal na niyang iniisip sa kanyang isip. Bakit ka nag-leave ng isang buong taon sa kasagsagan ng iyong karera? Taos pusong sumagot si Ji Chonpil, ipinangako kong palagi akong nasa tabi ng aking anak na babae. Kailangan kong tuparin ang pangakong iyon dahil ako lang ang maaasahan niya. Ang mga salitang ito ay umantig sa pinakamalalim na sugat sa puso ni Cheon Yeon-soo. Biglang nag-overlap ang lalaki sa harapan niya at ang imahe ng kanyang namatay na ama. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon at umalis sa restaurant. Tahimik na binalot ni Ji Chonpil ang take-out na pagkain at maingat na inilagay ang tubig at gamot sa harap niya. Nang kunin ni Cheon Yeon-soo ang mga dokumento, hindi sinasadyang natapon niya ang tubig. Ang lahat ng emosyon na matagal nang pinipigilan ay biglang sumabog. Sa ibang lugar, ang isang senior sa negosyo ay sinusubukan na nakawin ang mahalagang kliyente na nakipag-ugnayan lang niya. Hinarap siya ni Cheon Yeon-soo, ngunit ginamit ng kabilang partido ang kahinaan niya para atakihin siya. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagsisisi sa pagpapatalsik sa isang tao? Dapat mabuhay ka sa paghihirap. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko kailanman itinapon ang anumang bagay ng mga namatay na. Naalala ni Cheon Yeon-soo ang lahat ng sumpa na ibinigay sa kanya ng maraming tao. Nang lumabas siya sa kumpanya, narinig niya ang isang taong bumubulong, traitor. Isang taong nananakit sa iba. Ang bangungot noong nakaraan ay bumalik. Parang nilunod siya sa isang malaking vortex at hindi siya makatakas. Nahilo siya, umugong ang kanyang tainga at naging malabo ang paningin niya. Sa gitna ng desperasyon, nakita niya si Ji Chonpil na tumatakbo patungo sa kanya ng may pag-aalala. Itinaas niya ang kanyang kamay na parabang naghahanap ng kaligtasan. Mahigpit na hinawakan ni Ji Chonpil ang kanyang kamay. Bumagsak si Cheon Yeon-soo sa pagod sa mga bisig ni Ji Chonpil. Maraming taon na ang nakalipas, nagtayo ang mga investors ng isang shell company para dayain ang mga empleyado. Sinubukan ng mga naunang empleyado sa kumpanya na itago ang katotohanan at ginawang biktima ang kumpanya sa mata ng publiko. Hindi matiis ni Cheon Yeon-soo na makita ang mga inosenteng tao na mawala ng trabaho at kabuhayan, kaya't pinili niyang ilantad ang buong katotohanan. Ngunit sa huli, namatay ang isang kinatawan ng negosyo na may kinalaman sa kaso. Ang mga nasa likod nito ay binaligtad ang katotohanan at ibinintang sa kanya ang lahat ng responsibilidad. Sa loob ng maraming taon, patuloy siyang nagdusa. Binigyang sisisi niya ang sarili dahil sa nangyari. Ngayon na ginising ng kabilang partido ang nakaraan, parang nilunod na naman siya ng kanyang trauma at muntik na siyang himatayin. Sa sandaling ito, dumating si Ji Chonpil na parang tanging life buoy sa gitna ng malalakas na alon. Gusto niya siyang dalhin sa ospital, ngunit tumanggi siya. Sa halip, iminungkahi niyang pumunta sa isang roadside eatery para kumain ng kahit ano, para lang mawala ang sakit na nararamdaman niya. Nag-order siya ng maanghang na rice cake. Maingat na hinati ni Ji Chonpil ang chopsticks para sa kanya at tahimik na umupo sa tabi niya. Pinapanood siya. Ipinaliwanag niya na hindi siya kumakain ng maanghang. Patuloy na hinikayat siya ni Cheon Yeon-soo. Sa huli, nag-aatubili siyang subukan ang isang piraso. Pagkatapos ng isang segundo, sinunog siya ng anghang at mabilis siyang uminom ng tubig ng sunod-sunod. Nang makita ang eksenang iyon, napangiti si Jae-hyun. Ang bigat ng kanyang pakiramdam buong araw ay biglang gumaan. Pagdating niya sa bahay, bigla siyang nakakita ng isang candy sa kanyang bulsa. Naalala niya na bago siya umalis sa kainan, kumuha si Unho ng isang candy at iniwan ito para sa kanya. Ibinulsa niya ang candy at ang lasa nitong matamis at maasim ay unti-unting natunaw na nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Kinabukasan, bumalik si Jae-hyun sa kanyang matatag at desididong pag-ugali bilang isang malamig na si. Sa pulong, inatasan niya ang mga empleyado ng mahigpit na mga kinakailangan. Kailangang matapos ang lahat sa loob ng araw. Ang bawat empleyado ay nababagabag, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Ang buong opisina ay nagrereklamo sa sitwasyon.
sitwasyon. Naramdaman ni Eunho ang hindi pagkontento ng lahat kaya agad siyang bumili ng pizza para sa kanyang mga kasamahan na nag-o-overtime upang makapagpahinga sila sandali bago magpatuloy sa trabaho. Ang kanyang pagiging maalalahanin ay mabilis na pinuri ng kanyang mga kasamahan. Sa harap ni Jaehyun, walang tigil nilang pinupuri si Eunho. Ang trabaho ni Eunho ay alagaan si Jaehyun, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging napakadedikado na nag-aalala kahit sa mga empleyado ng kumpanya. Ang isa ay mahigpit, ang isa ay banayad, talagang isang perpektong kombinasyon. Bagaman sa bibig niya ay sinisisi niya si Eunho sa pag-aalala sa mga bagay na hindi naman niya trabaho, ang kanyang mga mata ay walang malay na sumusunod sa kanya paulit-ulit. Si Eunho ay may sariling paraan upang malutas ang hindi pagkontento ng mga empleyado. Maging tulay sa pagitan niya at sa kanila, ito ay nagpadama sa kanya ng kaunting pagkabigla. Lumipas ang isa pang abalang araw. Nagpadala ang Janen Hotel ng kahilingan sa pag-recruit ng isang sikat na chef. Pumayag ang taong ito na tanggapin ang alok ngunit nagbigay ng kondisyon. Magtatrabaho lamang siya kung papayagan siyang isama ang kanyang sauce chef assistant. Nagtatrabaho sila ng maayos ng matagal. Kung mawawala ang mahusay na assistant na ito, malaking pagkawala iyon para sa kanya. Pumayag si Jaehyun na makipagnegosasyon sa Janen Hotel. Samantala, nasa labas si Eunho na tumutulong sa sauce chef na mag-ayos ng mga gamit. Matapos, inaya siya ng sauce chef na maglibot sa hardin kung saan sila nagtatanim ng mga halamang gamot at sariwang sangkap na ginagamit sa pagluluto. Natanto ni Eunho ang tunay na pagmamahal ng sauce chef para sa pagluluto. Pagkatapos ng diskusyon sa chef, lumabas si Jaehyun sa kotse ng walang imi. Sa kanyang libreng oras, dumaan siya sa bookstore ng asawa ni Mi at hindi sinasadyang nakita niya ang anak ni Eunho na si Yubae. Nakataas ang mga paa ng bata, sinusubukang abutin ang isang libro sa estante. Kusa siyang tinulungan ni Jaehyun na abutin ang libro. Bago pa man makapagsabi ng salamat si Yubae, nagsalita si Jaehyun, sinabing ito ang libro na gusto niyang basahin. Ang dalawang tao, ang isa ay matanda at ang isa ay bata, ay nag-away para sa isang libro. Sa huli, nang makatanggap si Jaehyun ng tawag sa trabaho at umalis, at tubili niyang iniwan ang libro sa bata. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang paalalahanan siya tungkol sa librong ito. Hindi mo maiintindihan iyan. Pagkatapos nito, nalaman ni Yubae na iyon ay isang aklat ng larawan para sa mga matatanda. Bumalik si Ju sa opisina upang mag-overtime tulad ng dati. Pagpasok niya sa silid, agad niyang inihagis ang kanyang bag sa sofa. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito, ang bag ay eksaktong nahulog sa basket sa tabi. Napansin niya na ang opisina ay nalinis ng maayos. Ang mga dokumento at pahayagan ay inuri ng maayos. Ang pang-araw-araw na schedule ay naitala ng maingat sa plano. Umupo si Jiyon sa kanyang lamesa. Maingat na inayos ni Eunho ang opisina. Inilagay niya ang mga kinakailangang bagay tulad ng baso ng tubig at mga gamit sa opisina sa loob ng maabot ni Jiyon upang magamit niya ang mga ito ng mas madali. Sa windowsill, isang maliit na palayok ng lavender ang inilagay doon na nagpapabawas sa tensyonadong kapaligiran sa opisina. Kinabukasan, natanggap ni Jaehyun ang resulta ng investigasyon tungkol sa nakaraang trabaho ng chef. Sa ulat, may impormasyon na nagpapahiwatig ng hindi nararapat na relasyon sa pagitan ng chef at ng sauce chef. Ipinaliwanag ng empleyado na maraming chismis na kumalat sa paligid ng dalawa sa restaurant na kung wala silang espesyal na relasyon, hindi makakakuha ang sauce chef ng kanyang kasalukuyang posisyon. Lalo na ngayon, pareho silang gustong magkasamang ma-recruit sa isang bagong lugar na lalo pang nagdudulot ng pagdududa. Sinuri ng kumpanya ang sitwasyon. Kung tatanggapin ng kumpanya ang dalawa, maaaring kumalat pa ang mga chismis. Naapektuhan pa nga ang kanilang karera, kaya nagpasya siyang i-recruit lamang ang chef. Si Eunho, na tahimik kanina pa, ay biglang nagsalita. Ang ulat na ito ay nagtanong lamang sa mga kasamahan at empleyado sa dating restaurant, ngunit hindi direkta na tinanong ang mga taong sangkot. Iminungkahi niya na dapat nilang kausapin ng direkta ang chef upang linawin ang lahat ng bagay. Baka may mga katotohanan na hindi pa alam ng sinuman. Sinunod ni Jaehyun ang payo ni Eunho at nakipagkita sa chef. Kalmadong sinabi ng chef na may isang taong naiinggit sa sauce chef. Ang sauce chef ay laging masinsinang nag-aaral tungkol sa mga sangkap at mas mahusay pa kaysa sa maraming nagtapos sa mga sikat na paaralan. Kaya, gusto siyang isama ng chef. Sa halip ay hindi dahil sa anumang personal na dahilan. Ang mga chismis na iyon ay hindi niya nais bigyang pansin. Napansin ni Jaehyun na habang hawak ng chef ang tasa ng tsaa, ang kanyang kanang kamay ay medyo mahina. Nang buksan niya ang pinto upang umalis, hindi niya rin kayang paikutin ang doorknob ng mag-isa at kinailangan niyang humingi ng tulong sa sauce chef. Pagbalik sa kumpanya, muling sinuri ni Jaehyun ang profile ng chef at natuklasan na may 2 taong puwang sa kanyang record na walang naitala. Naghanap pa si Eunho at natuklasan na ang chef ay sumailalim sa operasyon sa nerve sa kanyang kanang pulso. Ang oras na naging assistant ang sauce chef ay kasabay din ng pagtigil ng chef sa paglabas sa mga palabas sa telebisyon sa pagluluto. Pumunta si Yoon upang muling makita ang chef. Sa huli, inamin ng chef na nagkaroon ng problema ang kanyang pulso. Bagaman gumaling na ito pagkatapos ng operasyon, bumalik ang sakit ilang taon na ang nakakaraan. Kaya, kailangan niyang umasa sa sauce chef para sa tulong sa trabaho. Ang sauce chef lamang ang nakakaalam tungkol dito. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kamay ay gumagana pa rin at siya ay sumasailalim pa rin sa physical therapy. Ngunit ayaw niyang malaman ito ng iba dahil sa takot na mawala ng pagkakataon na magtrabaho. Umaasa siya na si Jihyun ay maaari
maaaring panatilihin itong lihim sa Janen Hotel. Nagpuyat si Ji-hyun sa pagtatrabaho upang ayusin ang problemang ito. Sa kanyang pahinga, nagbuhos siya ng isang tasa ng kape at ibinigay ito kay Eunho, na kasama rin niyang nag-overtime. Napansin ni Eunho na ang daliri ni Jae-hyun ay may maliit na sugat. Kinuha niya ang first aid plaster at dahan-dahang ibinigay sa kanya, pinapaalalahanan siyang alagaan ang sarili. Umiti lang si Jae-hyun ng mapait, sinabing palagi siyang abala na wala na siyang oras para sa sarili niya. Para sa kanya, ang pag-enjoy sa buhay ay isang luho. Matapos ang trabaho, hinatid ni Eunho si Jae-hyun sa bahay. Sa rearview mirror, nakita niya itong nakatulog na sa likod na upuan. Naalala niya ang sinabi niya kanina. Hindi niya ito agad ginising, ngunit tahimik na nagmaneho paikot-ikot sa lungsod upang makatulog pa siya ng kaunti. Nang makita niyang kusang nagising ito, saka lamang siya huminto. Ang tahimik na pag-aalaga na ito ay nagmarka sa puso ni Jae-hyun. Bago siya bumaba sa kotse, hindi siya direktang nagpasalamat. Kinabukasan, tapat na iniulat ni Jae-hyun sa Janen Hotel ang kalagayan ng pulso ng chef at ang lihim na pagtulong ng sauce chef sa buong panahon. Naniniwala ang Janen Hotel na kung walang tulong, mahihirapan ang chef na gampanan ang trabaho ng mag-isa. Pagkatapos, ipinabatid din niya ang resulta na ito sa chef. Ang Janen Hotel ay nangangailangan lamang ng isang Michelin star standard na chef at nagpasya silang i-recruit lang siya. Kung kukunin nila ang dalawa, mas lalong kakalat ang mga chismis at magdudulot ng masamang epekto. Ang chef ay isang hindi mapapalitang tao, ngunit ang sauce chef ay maaaring palitan ng ibang tao. Sa huli, tinanggap ng chef ang kondisyon at humiling sa restaurant na magtalaga sa kanya ng isang assistant. Isang taong may matatag at mapagkakatiwala ang kasanayan. Nang marinig ang balita, labis na nabagabag ang sauce chef. Ilang taon siyang nag-ingat ng lihim at masigasig na nag-aral ng mga putahe. Ngunit sa huli ay isinantabi siya. Sinabi niya na sa buong panahong iyon, ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya, kahit isinakripisyo ang kanyang karangalan upang tulungan ang chef, ngunit sa huli ay iniwan siya. Ang mas kinakatakutan niya ay hindi ang mawala ng trabaho, kundi ang pagdududa sa sarili. Hindi siya sigurado kung kaya niyang maging isang mahusay na chef ang hindi na assistant ng chef. Tiningnan siya ni Eunho at dahan-dahang sinabi, kung ikaw mismo ay hindi naniniwala sa iyong sarili, kahit saan ka magtrabaho, hindi mo makikita ang kaligayahan. Ikaw ay isang mahusay na chef. Huwag kang umasa sa kahit sino, maniwala ka sa iyong sarili. Pagkatapos nito, matagumpay na natanggap ang chef sa Janen Hotel. Samantala, ang sauce chef, sa pamamagitan ng rekomendasyon ni Jae-hyun, ay natanggap sa isang Food Research Institute. Ito ay isang lugar kung saan maaari niyang lubusang ituloy ang kanyang hilig sa pag-aaral ng pagkain. Unti-unti, nabawi niya ang kanyang nawalang kumpiyansa. Sa huli, ang lahat ay nagkaroon ng kumpletong wakas. Nakadama ng ginhawa si Jae-hyun at masaya naman si Eunho nang makita niyang marunong din itong mag-alaga at mag-udyok sa iba. Hindi niya inaasahan na ang isang taong laging malamig na tulad niya ay makapagsasalita ng ganoong mga mainit na salita. Ang kanyang puso ay napuno ng isang pakiramdam ng kasiyahan. Palabas, ang pagtulong sa iba na makahanap ng tamang landas ay napakahalaga. Sa daan pabalik, biglang umulan sa dating asul na kalangitan. Agad na kinuha ni Eunho ang isang payong, ngunit nang buksan niya ito, hindi napigilan ni Jae-hyun ang tumawa nang makita ang kulay rosas na payong na may mga cute na larawan. Medyo maliit ang payong, at halos buong katawan ni Eunho ay nabasa, ngunit inihilig pa rin niya ito sa kanyang direksyon, na pinoprotektahan siya mula sa ulan. Nang makitang lalong lumalakas ang ulan, hinila siya ni Eunho sa isang tindahan para sumilong. Plano niyang iwan siya roon habang siya ay kukuha ng kotse. Ngunit sa sandaling iyon, nakatitig si Ji-hyun sa mga batang kumakain ng mainit na cup noodles at walang malay na lumunok ng laway. Agad na hinila ni Eunho ang upuan para maupo si Ji-hyun at mabilis na nagluto ng dalawang mainit na tasa ng noodles. Sa ibabaw ng noodles ay maayos na inilagay ang sausage at keso na mukhang napakasarap. Kinuha ni Jae-hyun ang chopsticks at dahan-dahang tinikman. Agad na kumalat ang masarap na lasa sa kanyang dila. Pagkatapos kumain, nilinis ng dalawa ang lugar. Agad na sumugod si Eunho sa ulan upang kuhanin ang kotse. Hawak ni Ju ang maliit na rosas na payong niya, nakatayo at naghihintay sa tindahan. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagbalik sa kumpanya, muling pinahirapan si Jae-hyun ng kanyang mga nakatataas. Sa pagkakataong ito, inutusan nila siyang dumalo sa isang party para ipagdiwang ang yumaong anak na babae ng kinatawan. Muling ginamit ng kanyang mga nakatataas ang pagpanaw ng taong iyon upang patuloy siyang sisihin. Naramdaman ni Jae-hyun ang matinding bigat sa kanyang puso. Napansin ni Eunho ang pagbabago sa kanyang emosyon. Walang imik siyang binuksan ang trunk ng kotse, kinuha ang isang peres ng flat shoes. Inalok niya na maglakad-lakad silang dalawa. Pumunta sila sa parke. Isang bola ang gumulong sa paanan ni Eunho. Dinampot niya ito at ibinigay kay Jae-hyun. Kinuha niya ito at matapang na ibinato sa basket. Naghiyawan ang grupo ng mga bata sa paligid. Kaya, sumali silang dalawa sa mga bata sa paglalaro ng basketball. Habang tumatakbo at naglalaro, tila nakalimutan ni Jae-hyun ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Nang matapos ang laro, nagbiro si Eunho na siya ay talagang competitive, na ayaw niyang matalo kahit sa isang masayang laro. Diretsahang inamin ni Jae-hyun na kahit anong gawin niya, palagi siyang gustong manalo. Kung gayon, mula ngayon, hahayaan kitang
manalo, totoo ba iyon? Pagbalik sa kumpanya, ikinuwento ni Mii kay Eunho ang mga hindi makatarungang bagay na dinanas ni Ji-hoon sa kanyang dating kumpanya. Ang pagpanaw ng kinatawan ay hindi talaga konektado sa kanya. Gusto lang niyang ibunyag ang katotohanan, ngunit ang mga nasa likod ay nangangailangan ng isang taong sisisihin. Kaya, ibinigay nila ang lahat ng responsibilidad sa kanya. Ang reputasyon ni Jae-hyun ay nasira, at ang mga bangungot ay patuloy na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos marinig ito, nakaramdam ng sakit sa puso si Eunho. Ang tanging magagawa niya ay tahimik na manatili sa tabi niya, maging isang sandalan kapag kailangan niya. Sa sandaling iyon, may naganap na labanan sa kumpanya. Dalawang empleyado ang nag-aaway. Ang mga customer ay nag-aaway ng malakas sa opisina. Tinawag ni Jae-hyun ang dalawa sa meeting room upang pakinggan ang kanilang mga dahilan. Napansin niya na pareho silang nakatuon lamang sa kanilang sariling interes at hindi iniisip mula sa pananaw ng customer. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagiging reprimanded, umalis ang dalawa na malungkot sa silid. Ngunit ang alitan sa pagitan nila ay hindi pa rin nalutas. Nakita ni Eunho ang lalaking empleyado sa labas na humihinga ng sariwang hangin. Hindi siya gumamit ng tono ng pagpuna o pagpapayo. Tahimik lamang niyang inabot sa kanya ang isang bote ng tubig. Ibinuhos ng lalaking empleyado ang lahat ng kanyang frustration. Sinabing siya ang unang lumapit sa customer na ito. Ang babaeng kasamahan ay dapat sana ay ipinagbigay alaman lang sa kanya. Ngayon, lumaki ang problema. Para bang siya ang masamang tao na sinasamantala ang babaeng kasamahan. Samantala, ang babaeng empleyado ay may sariling mga problema. Nagbuhos siya ng maraming pagsisikap upang makuha ang kontratang ito. Bukod pa rito, hindi niya alam noon na nakikipag-ugnayan na ang lalaking kasamahan sa customer na iyon. Hindi nagsalita si Eunho ng marami, tahimik lamang siyang naglagay ng isang tasa ng mainit na kape sa kanyang kamay at nagbigay ng ilang salita ng pagpapalubag loob. Sa huli, nagpa siya ang lalaking empleyado na umatras, iniiwan ang customer sa kanyang babaeng kasamahan. Ngunit napansin ni Eunho na ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay nanatiling awkward at hindi pa bumabalik sa normal. Nagulat siya kay Jae-hyun yun at hindi niya inalintana ang bagay na iyon. Pagkatapos ng lahat, she also always maintains certain distance from her colleagues. Eunho couldn't help but ask, "So, when you're with me, do you feel awkward too?" "Of course. Did you think we were friends?" To help the two colleagues reconcile, Eunho, along with Mai and Jung-hoon, the investor's son, suggested organizing a welcome party in the name of welcoming Eunho to the company to bring everyone closer. These kinds of drinking parties are always a good opportunity to resolve conflicts. Jae-hyun was not interested in such activities and flatly stated that she would not participate. After work, she went to the investor's house for the party. The investor highly valued her abilities and therefore arranged for Jung-hoon to be with her. Na magtrabaho sa ilalim niya upang matuto pa. Kasabay nito, sinadya niya ring itugma ang dalawa. Sa kasamaang palad, walang romantikong damdamin si Jae-hyun para kay Jung-hoon. Kinabukasan, hiniling niya kay Eunho na kunin ang mga dokumento para sa kanya. Nang tumingala siya, napansin niyang madilim na sa labas. Walang sinuman ang natira sa opisina. Binuksan niya ang kanyang telepono at natuklasan na nagpadala si Eunho ng maraming mensahe sa kanya na nagbibigay ng address ng restaurant at umaasang makadalo siya. Sa simula, hindi niya ito pinansin, ngunit ang huling mensahe ay nagpadala sa kanya ng pag-aatubili, "Ihintayin kita." Sa sandaling ito, ang kapaligiran sa restaurant ay napakasaya. Ang mga tao ay patuloy na nag-toast, mas masigla kaysa dati. Sinadya ni Eunho na ayusin ang dalawang magkasalungat na kasamahan na magkatabi. Sa simula, nagpakita ng pagiging hindi komportable ang babaeng kasamahan, ngunit pagkatapos na magkwento ang lalaking kasamahan ng isang napakawalang kwentang biro, tahimik ang lahat at hindi naintindihan. Tanging siya lang ang tumawa. Ang maliit na sandaling ito ay nakatulong sa kanila na tapat na aminin ang kanilang mga pagkakamali. Sa wakas, nalutas ang kanilang alitan. Lumabas si Eunho upang tawagan ang kanyang anak na si Yubae, na naglalaro sa bahay ng kapitbahay. Kinuha niya ang pagkakataong iyon upang ibigay ang telepono sa ina ng kanyang kaibigan. Mabilis siyang humingi ng paumanhin sa muli niyang pag-istorbo sa kanya sa pag-aalaga sa bata. Si Soo-hyun, sa kabilang linya, ay malumanay na sinabi sa kanya na huwag siyang mag-alala at mag-enjoy sa party. Huwag kang uminom ng sobra. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, biglang namula ang kanyang mukha, kahit na isang maikling pag-uusap lamang. Ngunit sapat na ito upang mapakaramdam niya ng tamis. Ngunit hindi napansin ni Eunho ang kanyang damdamin. Biglang dumaan ang isang fire truck na nagpatigas sa kanyang katawan. Ang nakakatakot na mga alaala ng sunog noong nakaraan ay bumalik na nilunod siya sa pamilyar na bangungot. Nang marinig niya ang boses ni Jae-hyun na tinatawag ang kanyang pangalan, bigla siyang nagising. Nakita niya ang kanyang maputlang mukha at agad na tinanong kung ano ang nangyayari. Bago pa siya makasagot, lumabas ang mga kasamahan mula sa restaurant. Hinihila ang dalawa upang magpatuloy sa second round. Sa parehong oras sa kumpanya, dinala ni Jung-hoon ang paboritong pagkain ni Jae-hyun, balak ibigay sa kanya. Ngunit nang dumating siya, nalaman niyang wala na siya roon. Hindi niya alam na ang isang taong hindi gusto ng mga party ay magbabago ng isip dahil sa isang salita mula kay Eunho at kusang sasali sa pagtitipon. Isang grupo ng mga tao ang nagpunta sa karaoke. Si Ji-hyun ay hindi pamilyar sa mga maingay na lugar na tulad nito. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok, medyo nalulula. Samantala, patuloy na inaanyayahan si Eunho ng mga babaeng kasamahan na uminom. Ngunit kahit saan siya naroroon, ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa kanya. Gustong baguhin ni Mi ang imahe ni Ji-hyun sa mata ng mga empleyado, kaya hinimok niya ang lahat na mag-toast kay Ji-hyun. Ininom ni Ji-hyun ang bawat baso ng patuloy. Sa loob ng maikling panahon,
siya ay lasing na. Sinubukan niyang kunin ang isa pang baso ng alak at kumunot ang noo, naghahanda na uminom muli. Biglang inagaw ni Eunho, determinado niyang ininom ang alak para sa kanya. Nang matapos ang party, inalalayan ni Eunho si Jihyun sa isang bangko sa tabing daan. Sinabi niya sa kanya na maghintay siya ng tahimik doon habang tatawag siya ng sasakyan. Ngunit nang bumalik siya, nawala na siya. Agad niyang tinanong si Mi kung nakita niya kung saan siya pumunta. Hindi nag-alala si Mai at kalmadong sinabi na tuwing nalalasing si Jaehyun, bumabalik siya sa opisina upang matulog. Gayunpaman, hindi mapakali si Eunho at mabilis siyang bumalik sa kumpanya. Gaya ng inaasahan, si Jaehyun ay nakahiga na sa sofa, tulog ng mahimbing. Sinubukan niya siyang gisingin ngunit walang tugon. Kaya, kinuha niya ang manipis na kumot at inilagay sa kanya. Pagkatapos, sinara niya ang bintana upang hindi siya ginawin. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang nagising si Jaehyun, medyo nahihilo. Pagbangon niya, napansin niyang may kumot sa kanya at nakaupo si Eunho sa tabi niya, nakapikit at tulog. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, kusang iniunat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang kanyang mga kilay at labi. Kinailangan niyang aminin na ang mukha na ito ay may espesyal na pagkahumaling sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang iminulat ni Eunho ang kanyang mga mata. Ang distansya sa pagitan nila ay napakalapit na maaari nilang maramdaman ang hininga ng bawat isa. Isang kakaibang damdamin ang dahan-dahang pumasok sa kanilang mga puso, na naglapit sa kanilang dalawa. Sa mismong sandaling magdadampi na ang kanilang mga labi, biglang bumagsak si Jaehyun sa kanyang mga bisig. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatago sa kortina ay nagpagising sa kanya. Ang malabong imahe ng nakaraang gabi ay biglang lumitaw sa kanyang isipan na nagpabalik sa kanyang kamalayan. Pangarap ba iyon o katotohanan? Agad niyang hinanap si Mai at tinanong kung bumalik ba si Eunho sa opisina pagkatapos ng party. Tiniyak ni Mi na sinabi niya kay Eunho na umuwi kaagad pagkatapos ng party, kaya imposible na bumalik siya sa kumpanya. Gayunpaman, hindi pa rin mapakali si Jaehyun. Walang malay siyang nagtanong kay Eunho tungkol sa nangyari kagabi. Nag-aalala si Eunho na baka maging awkward siya, kaya kalmado siyang nagsinungaling, sinabing umuwi siya kaagad pagkatapos ng party at hindi na bumalik sa opisina. Nang marinig iyon, unti-unting napakali ang kanyang kalooban. Ngunit pagkatapos, napansin niya ang isang bagay na hindi karaniwan, nawawala ang sticker sa telepono ni Eunho. Mukhang hindi pa siya lubos na naunawaan na unti-unting pumasok si Eunho sa kanyang puso. Walang malay siyang kinuha ang panulat at sinimulan niyang i-sketch ang kanyang mukha sa papel. Nang marinig niya ang mga babaeng kasamahan na nag-uusap tungkol sa isang gwapong male idol, bigla siyang nagsabi, talagang gwapo. Akala ng iba na fan din siya, ngunit walang nakakaalam na ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Eunho. Napagtanto niya na tila masyado na siyang naimpluwensyahan niya. Agad siyang nagpasya na lumayo. Umalis siya sa kumpanya bago pa matapos ang oras ng trabaho. Pagkatapos ay tumakbo siya sa bookstore ng asawa ni Mi na gustong maghanap ng makatwirang paliwanag para sa mga panaginip na dumarating at umaalis sa kanyang isipan. Dito, muli niyang nakita si Yubael. Gustong-gusto ni Yubael si Sihyun. Masigasig siyang inanyayahan na pumunta sa convenience store para uminom. Pinapaalalahanan siya ng matamis bilang ate kahit 3 beses pa lang silang nagkikita, pero 2 tao na ang malapit na kaibigan, parang matagal nang magkakilala. Sa sandaling iyon, isang customer ng luxury goods ang humiling kay Ji Kang-hee na tulungan siyang makahanap ng isang brand appraiser. Ibinigay niya ang kasong ito kay Cheon Yeon-soo na may mahusay na paningin at madalas bumibili ng branded na produkto. Di kalaunan, pumili si Yeon Woo ng 3 potensyal na kandidato. Isang taong may mata ng agila na customs officer na dalubhasa sa pagtuklas ng mga peking kalakal. Ang isa ay isang sikat na online appraiser na madalas lumalabas sa mga programa sa TSE. Ang isa pa ay isang duty-free shop manager na may maraming taon ng karanasan. Kinumpirma ni Jung Seok-kyung na ang customs officer ang pinakapinipili ng customer at agad niyang ipinakiusap na kunin ang taong iyon para magtrabaho. Sino ang mag-aakala na habang ang lahat ay nasa bingit ng pag-uusap, biglang sumingit ang isang karibal na senior, nag-alok ng mas mataas na presyo at inagaw ang kandidatong ito. Nagalit si Yeon Woo, inutusan ang kanyang mga empleyado na agad na maghanap ng iba pang angkop na tao. Ang empleyadong iyon ay nag-aalala, tumawag sa lahat ng dako, ngunit hindi pa rin makahanap ng angkop na tao. Lalo siyang nag-alala, natatakot na baka siya ay madismiss kung hindi niya matapos ang gawain. Upang matulungan siyang mag-relax, dinala siya ni Ji Kang-hee sa isang bakery upang kumain ng kung ano. Mula sa bakery, nakita ni Ji Kang-hee ang isang garahe sa tapat at biglang may naisip siyang ideya. Sinabi niya na ang mga mekaniko ang pinakakahusay sa mga kotse. Katulad nito, ang mga technician sa luxury goods ay maaaring ang pinakamahusay na appraiser. Dali-daling ibinalita ng empleyado ang solusyon na ito kay Ji Kang-hee. Pinuri niya ang malikhaing ideyang ito at sinabi sa kanya na subukang maghanap sa direksyong iyon. Pagkatapos ng maraming araw ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan nila ang isang veteranong technician sa isang maliit na pamilihan. Ang taong ito ay may 37 taon ng karanasan. Ang bawat bagay na dumaan sa kanyang mga kamay ay naibalik na parang bago. Sa paghipo lamang ng material, maaari na niyang malaman kung anong brand ang produkto. Nang malaman niya ang tungkol dito, agad na pinuntahan ni Ji Kang-hee ang technician at inalok siyang magtrabaho para sa malaking kumpanya. Ngunit nag-aatubili si Ji Chon-pil. Nag-aaral lang siya hanggang elementarya at buong buhay niya ay pag-aayos lang ang alam niyang gawin. Nag-aalala siya na hindi siya makakasabay sa kapaligiran ng opisina. Pinakalma siya ni Ji Kang-hee, sinasabing ang mga taon na ginugol niya sa luxury goods ay ang pinakamalaking patunay sa kanyang halaga. Tumabi rin si Cheon Yeon-soo upang hikayatin siya. Iginigiit na napakabihira ng kanyang mga kamay at ang isang taong may kakayahan na tulad niya ay karapat-dapat
dapat na magkaroon ng mas mahusay na pagkakataon sa pag-unlad. Hindi nila siya pinilit ngunit binigyan siya ng oras upang mag-isip. Kung handa siya, makikipag-ugnayan siya sa kanila. Sa gabi, nanatili sina Ji Kang-hee at Cheon Yeon-soo sa kumpanya upang magtrabaho ng overtime. Habang kumukuha ng mga bagay, aksidenteng napulot ni Ji Kang-hee ang isang sticker na dating nakadikit sa telepono ni Cheon Yeon-soo. Sa sandaling iyon, lahat ng alaala ng gabing iyon ay biglang luminaw sa kanyang isipan. Ang kanilang malapit na hininga, ang kanilang mga nagtagpong mata, ang malabong distansya sa pagitan nila, lahat ay totoo at hindi isang panaginip. Ibinigay niya ang sticker pabalik kay Cheon Yeon-soo at tinanong kung may naaalala pa siya sa nangyari noong gabing iyon. Gaano mo gusto na maalala ko? Parehong inamin ng dalawa na may nararamdaman silang pag-ibig sa isa't isa, ngunit nagpa siya pa ring magpigil, sinusubukang panatilihin ang kanilang relasyon sa normal na estado. Gayunpaman, nang makauwi, hindi nila mapigilang isipin ang kanilang pag-uusap kanina. Ang damdamin ay parang mga baging na tahimik na lumalaganap sa kanilang mga puso, unti-unti at hindi mapigil. Nang sumunod na araw, magkakaroon ng overnight camping ang kindergarten ni Cheon Yeon-soo. Tuwang-tuwa si Jung Seok-kyung na nagmensahe kay Cheon Yeon-soo. Sinabi sa kanya na samantalahin ang pagkakataong ito para maghanap ng isang kasintahan na makakasama niya at tangkilikin ang isang masayang Biyernes ng gabi. Narinig ito ni Ji Chun-pil at inanyayahan si Cheon Yeon-soo, Ji Kang-hee, at ang iba pa na kumain sa kanyang bahay para magkasama-sama at magkaroon ng masayang gabi. Agad na nagbiro si Ji Kang-hee, sinabing hindi masarap ang luto ni Ji Chun-pil. Ang nilagang karne niya noong nakaraan ay kasing tigas ng bato. Narinig ito, nag-alok si Cheon Yeon-soo na imbitahan ang lahat sa kanyang bahay. Magluluto siya para sa lahat. Natikman na ni Ji Chun-pil ang luto niya, kaya agad siyang nagdesisyon na ilipat ang lokasyon sa bahay ni Cheon Yeon-soo. Ngunit nang ibalita ni Ji Chun-pil kay Yoon Nan-woo, agad niyang tinanggihan. Hindi raw siya pupunta. Sinabi ni Ji Kang-hee na ito ay isang magandang pagkakataon upang maging malapit sa lahat at sinabi sa kanya na kung gusto niyang pumunta, magdala na lang siya ng cake at pumunta sa tamang oras. Inimbitahan din ni Cheon Yeon-soo si Yoon Nan-woo na pumunta para masaya. Gusto kong ipagluto ka ng lutong bahay na pagkain. Pagkatapos nito, nakipagkita si Yoon Nan-woo sa isang customer. Sa kalagitnaan ng pagpupulong, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nang makabalik siya sa bahay pagkatapos ng trabaho, sa malaki ngunit tahimik na silid, bigla siyang nakaramdam ng gutom. Walang laman ang refrigerator, malamig at malungkot ang hangin sa bahay. Bigla niyang naalaala ang sinabi ni Cheon Yeon-soo, ipagluluto kita ng pagkain. Sinabi niya sa sarili na siya ay nababaliw na sa pag-iisip nito. Ngunit di nagtagal, nakita niya ang kanyang sarili na may hawak na isang kahon ng cake. Nakatayo sa harap ng kanyang bahay, pagkatapos ng pagpapatahimik sa sarili, pinindot niya ang doorbell. Nagulat si Cheon Yeon-soo nang makita siyang dumating. Noon niya lang napansin na walang tao sa loob ng bahay. Ipinaliwanag niya na dahil sa ulan ay kinansela ang pagtitipon at nag-anunsyo na ang lahat sa group chat. Pagkatapos niyang sabihin iyon, napagtanto niya na si Yoon Nan-woo pala ay wala sa group chat. Napahiya si Yoon Nan-woo, tumalikod at gustong umalis kaagad. Ngunit mabilis na kinuha ni Cheon Yeon-soo ang kahon ng cake at inanyayahan siyang manatili at maghapunan kasama niya. Nakaupo si Yoon Nan-woo sa sofa, puno ng pagkalito ang kanyang puso. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang sumusunod sa matatag na likod ni Cheon Yeon-soo na abala sa kusina. Hindi niya inaasahan na ang imahe niya na seryosong nagluluto ay ganun na lang kaakit-akit para sa kanya. Di nagtagal, napuno ang mesa ng mga masasarap na pagkain na inihanda ni Cheon Yeon-soo. Sa unang tikim pa lang, agad na siyang naakit. Kumain si Yoon Nan-woo nang walang humpay hanggang sa naubos ang lahat ng pagkain sa mesa. Busog, hindi niya mapigilang purihin ang galing ni Cheon Yeon-soo sa pagluluto. Pero bigla niyang hinawakan ang kamay ni Yoon Nan-woo, tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata at sinabing, ang galing mo rin. Kumuha siya ng isang maliit na selyo at itinatak ito sa kamay niya bilang gantimpala. Niyayanig ang puso ni Yoon Nan-woo. Sa sandaling iyon, tumawag si Jung Seok-kyung kay Cheon Yeon-soo. Sinabihan niya si Yoon Nan-woo na maghintay sandali at umalis siya upang sagutin ang tawag. Pagbalik niya, nakita niyang nakatulog na si Yoon Nan-woo sa sofa. Dahan-dahan niya siyang inayos at tinakpan ng kumot para makatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan, nagising siya sa sikat ng araw. Napagtanto niyang nasa bahay pa rin siya ni Cheon Yeon-soo. Agad siyang napabangon at hindi sinasadyang natapakan ang kamay niya. Noong gabing iyon, plinano ni Cheon Yeon-soo na bantayan siya sa silid. Ngunit nang marinig niya siyang umiiyak sa panaginip at bumubulong na, "Huwag kang umalis," at nanginginig ang mga kamay na tila may pinipigilan, hinawakan niya ang kamay nito upang aliwin hanggang sa siya ay kumalma. Kaya, nanatili siya sa posisyon na iyon buong gabi. Nagising siya sa pagtapak ni Yoon Nan-woo. Tiningnan agad ni Cheon Yeon-soo ang oras at nataranta nang mapagtantong pauwi na si Jung Seok-kyung mula sa camping. Upang maiwasan na mahuli silang dalawa na magkasama sa magdamag, dali-dali silang tumakbo patungo sa elevator. Ngunit nang bumukas ang pinto ng elevator, nakatayo roon si Jung Seok-kyung. Mabilis na humarang si Cheon Yeon-soo sa harap. Ginawa niya ng paraan para makalusot si Yoon Nan-woo sa likuran ng tahimik at walang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Jung Seok-kyung na pamilyar ang babae kanina, ngunit hindi niya nakita ng malinaw kung sino. Hindi inaasahan ni Yoon Nan-woo na ang maliit na kaibigan niyang si Jung Seok-kyung ay anak pala ni Cheon Yeon-soo. Ngunit sa pag-iisip niyang mabuti, naramdaman niyang makatuwiran ito dahil pareho silang may kawili-wiling kaluluwa, ang ama at anak. Tumingin siya sa kanyang kamay na mayroon pa ring tatak ng gantimpala na inilagay ni Cheon Yeon-soo noong nakaraang gabi. Naalala niya ang sandaling iyon. Ang kanyang damdamin ay kumalat na parang mga alon, sunod-sunod. Nang magkita sila sa elevator kinabukasan, tinanong ni Yoon Nan-woo si Cheon Yeon-soo kung may sinabi bang kakaiba si Jung Seok-kyung. Nang malaman niyang hindi siya nakilala ng bata,
tahimik siyang nakahinga ng maluwag, at hindi rin binanggit ang relasyon ng mag-ama. Ngayon, si Jung Seok-kyung, ang teknisyan na may 37 taon ng karanasan, ay dumating sa kumpanya at nagpasya na tanggapin ang alok ni Ji Kang-hee na magtrabaho sa kumpanya ng luxury goods. Nagulat si Yoon Nan-woo na pumayag siya ng ganun kabilis. Ipinagpalagay ni Ji Chun-pil na ang tagumpay na ito ay higit sa lahat dahil sa paghikayat ni Cheon Yeon-soo at Cheon Yeon-soo at nagmungkahi na dapat silang bigyan ng gantimpala. Walang kamalay-malay na binago ni Yoon Nan-woo ang paksa patungkol kay Cheon Yeon-soo. Tinatanong kung kailan siya naging single father. Ikinuwento ni Ji Chun-pil na naghiwalay si Cheon Yeon-soo at ang kanyang asawa bago mag-isang taon si Jung Seok-kyung. Ang dalawa ay sikat na magkasintahan noong nasa kolehiyo at nagpakasal pagkatapos ng kanilang pagtatapos. Lahat ay nag-isip na magiging masaya sila magpakailanman. Ngunit hindi inaasahan na maagang matatapos ang kanilang kasal. Tungkol sa dahilan ng paghihiwalay, hindi pa inilalabas ni Cheon Yeon-soo sa sinuman, kaya walang nakakaalam ng totoong dahilan. Ang alam lang nila ay determinado siyang palakihin si Jung Seok-kyung mag-isa, at sa katunayan, napatunayan niya na siya ay isang kahangahangang ama. Sa gabi, nakipaglaro si Cheon Yeon-soo kay Jung Seok-kyung. Gusto ng bata na ipakilala ang magandang ate na nakilala niya sa bookstore sa kanyang ama. Masaya si Cheon Yeon-soo na nagkaroon ng bagong kaibigan ang kanyang anak na babae. Ngunit hindi niya inaasahan na ang taong binabanggit ni Jung Seok-kyung ay si Yoon Nan-woo. Nang sumunod na araw, ibinigay ni Yoon Nan-woo ang resume ni Jung Seok-kyung kay Representative Ji Chun-pil ng kumpanyang luxury goods. Nang makita ni Ji Chun-pil na si Jung Seok-kyung ay nakatapos lang ng elementarya at isang teknisyan, nagduda si Ji Chun-pil sa kakayahan ni Jung Seok-kyung at kinwestiyon ang profesionalismo ni Yoon Nan-woo sa pagpili ng mga tauhan. Sinigurado ni Yoon Nan-woo sa customer na maaari nilang gamitin ang anumang paraan para subukan ang kakayahan ni Jung Seok-kyung. Sa sandaling iyon, ibinalita ng isang empleyado na may ibang luxury store na nag-post online na nagsisinungaling na nagbebenta ang kanilang kumpanya ng mga peking bag. Nag-aalala si Ji Chun-pil at naghahanap ng solusyon. At pansamantalang isinantabi ang pagkuha kay Jung Seok-kyung. Nang dumating si Jung Seok-kyung, ipinakita ni Cheon Yeon-soo ang post at ipinaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Tiningnan lang ni Jung Seok-kyung ang larawan ng bag sa post at sinigurado na ito ay tunay. Agad na ipinagbigay alam ni Yoon Nan-woo kay Ji Chun-pil. Agad na ang kabilang panig. Dinala ang totoong bag mula sa customer para personal na suriin ni Jung Seok-kyung. Pagkatapos suriin ang mga hibla, tahi at ang balat, kinumpirma ni Jung Seok-kyung na ang bag ay tunay. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, nagpasya si Ji Chun-pil na magtiwala kay Jung Seok-kyung. Nag-post siya ng anunsyo para pabulaanan ang chismis at ipinadala ang bag sa gumawa para sa huling pag-verify. Pagkatapos ng trabaho, dumaan si Yoon Nan-woo sa kanyang paboritong bookstore at nakita si Jung Seok-kyung na nakatingin sa isang kuting. Inakala ng bata na ang kuting ay katulad niya, isang bata na iniwan ng kanyang ina. Bahagyang nasaktan ang puso ni Yoon Nan-woo at malumanay niyang sinabi sa bata na namatay ang kanyang ina noong bata pa siya. Ngunit siya at ang kanyang ama ay namuhay ng masaya. Narinig ito, umiti si Jung Seok-kyung at tumakbo upang habulin ang kuting. Ngunit di nagtagal, nakatanggap si Cheon Yeon-soo ng tawag mula kay Yoon Nan-woo. Nang malaman niyang kasama niya si Jung Seok-kyung, dali-dali siyang pumunta sa ospital. Ipinaliwanag ni Yoon Nan-woo na nabangga si Jung Seok-kyung ng isang bisikleta habang hinahabol ang pusa. Ngunit nagtamo lamang siya ng maliliit na gasgas at nabandana. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Cheon Yeon-soo at dinala ang bata para sa karagdagang pagsusuri upang matiyak na ligtas siya. Habang hinihintay ang mga resulta ng pagsusuri ni Jung Seok-kyung, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Yoon Nan-woo at ipinakilala sa kanyang ama. Siya ang ate na nakilala ko sa bookstore. Tinitigan ni Cheon Yeon-soo si Yoon Nan-woo, hindi inaasahan na ganoon kahimalang ang kapalaran. Bago siya umalis, binilhan ni Yoon Nan-woo si Cheon Yeon-soo ng hapunan at inaliw siya nang makita siyang sinisisi ang sarili sa hindi pag-aalaga ng maayos kay Jung Seok-kyung. Sinabi niya na sa tuwing kailangan ni Jung Seok-kyung, si Cheon Yeon-soo ay laging nasa tabi ng bata at iyon ay sapat na upang maging isang kahangahangang ama. Gusto ni Yoon Nan-woo na hawakan ang kamay ni Cheon Yeon-soo upang bigyan siya ng kaunting init, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, wala pa rin siyang lakas ng loob. Di nagtagal, sunod-sunod na post ang lumabas online na nagdududa sa kakayahan ni Jung Seok-kyung bilang appraiser. Maraming eksperto at iya ang nagsabing peke ang bag na nagpahiwalay sa publiko kay Jung Seok-kyung at sa kumpanya ng luxury goods. Agad na hinanap ni Yoon Nan-woo at Cheon Yeon-soo si Jung Seok-kyung. Nag-aalala ang anak ni Jung Seok-kyung at nagtanong kung may pananagutan ba si Jung Seok-kyung kung peke ang bag. Tiniyak ni Yoon Nan-woo na sila ang nagpakilala kay Jung Seok-kyung. Kung may problema, sila ang mananagot. Ngunit kung mali, si Jung Seok-kyung ay maaaring mawala ng pagkakataong ito sa trabaho. Nagpahayag ang kanyang anak na babae na ayaw na niyang maghirap pa ang kanyang ina. Pinayuhan niya ang kanyang ina na isara na ang tindahan at magpahinga, ngunit determinado pa rin siyang magtrabaho at ngayon ay nangyari ang ganito. Sinabi ni Cheon Yeon-soo na sa loob ng 37 taon sa kanyang propesyon, 2 taon lang nagpahinga si Jung Seok-kyung. Sinabi niya dati na sa pag-amoy pa lang ng balat, masaya na siya. Para kay Cheon Yeon-soo, hindi lang siya nagtatrabaho para sa pera, kundi para sa dangal din ng kanyang trabaho. Natahimik ang kanyang anak na babae at sa wakas ay nauna
naunawaan ang intensyon ng kanyang ina at nagpahayag ng kanyang buong tiwala sa kanya. Naniniwala siya na hindi magkakamali ang kanyang ina sa pag-appraise dahil buong buhay niya ay patuloy siyang nag-aaral at nagpapabuti sa sarili. Nagdesisyon ang kanyang anak na babae na suportahan ang kanyang ina sa paghahabol ng kanyang pangarap. Sa wakas, natanggap ni Ji Chonpil ang resulta ng appraising mula sa manufacturer. Kinukumpirma na ang bag ay tunay. Naluluha siya sa pag-aalala, nagpapasalamat kay Jung Seok-kyung sa pagliligtas sa kanyang kumpanya at opisyal na inalok siya ng trabaho. Nagtinginan sina Yoon Nan-woo at Cheon Yeon-soo at bumiti, pakiramdam na kumpleto ang kanilang tagumpay dahil hindi lang nila naprotektahan ang reputasyon ng kumpanya, kundi nakahanap din sila ng isang tunay na talento. Hinabol sila ni Jung Seok-kyung upang pasalamatan sila sa pagtulong sa kanya na patuloy na gawin ang kanyang minamahal na trabaho. Ibinigay niya kay Yoon Nan-woo ang isang business card holder na ginawa niya at ibinigay kay Cheon Yeon-soo ang 2 tiket sa isang konsyerto na inorganisa ng kanyang anak. Pagbalik sa kumpanya, nakilala nila si Ji Kang-hee. Nagdaramdam si Ji Kang-hee dahil nakikita niyang lalo silang nagiging malapit. Papunta sa itaas, tinanong niya si Yoon Nan-woo kung ano si Cheon Yeon-soo para sa kanya. Sumagot si Yoon Nan-woo na si Cheon Yeon-soo ay isa lamang simpleng sekretarya. Ngunit nang dumating ang gabi, habang nakahiga siya sa kama at hindi makatulog, naalaala niya ang sofa sa bahay ni Cheon Yeon-soo kung saan siya ay mahimbing na nakatulog. Hindi niya napigilan ang sarili at tinawagan si Cheon Yeon-soo. Ngunit sa sandaling konektado ang tawag, nagpanik siya sa kanyang sariling kilos na lumampas sa limitasyon at dali-daling ibinaba ang tawag. Tumawag si Cheon Yeon-soo pabalik, nagpataranta sa kanya. Pagkatapos niyang mag-ipon ng lakas ng loob na sagutin ang tawag, nahihiya niyang tinanong ang modelo ng kanyang sofa. Tumawa si Cheon Yeon-soo at sinabing ipadadala niya sa kanya ang impormasyon mamaya. At pinayuhan siya na uminom ng isang baso ng mainit na gatas para mas madaling makatulog. Nalungkot si Yoon Nan-woo at sinabing wala siyang gatas sa bahay. Ang kapaligiran sa telepono ay naging malabo at may pag-asa. Kahit natapos na ang tawag, pareho nilang naramdaman na nasa harap nila ang isa't isa, na may pagnanais na maging mas malapit. Nang sumunod na araw, nag-set sila ng date pagkatapos ng trabaho para mag-concert. Nagbihis si Yoon Nan-woo ng napakaganda, ngunit buong araw, hinila siya ni Ji Kang-hee para magtrabaho sa labas, hindi man lang dumaan sa kumpanya. Buong araw siyang nawala ng focus, patuloy na tumitingin sa orasan. Pagkatapos ng trabaho, dali-dali siyang pumunta sa venue ng concert, kinakabahan na naghihintay. Patuloy na lumilipas ang oras. Malapit nang magsimula ang pagtatanghal, ngunit hindi pa rin dumating si Cheon Yeon-soo. Nawalan siya ng pag-asa at nagplano siyang pumasok mag-isa, ngunit bigla niyang nakita si Cheon Yeon-soo na nakasuot ng formal na tuksedo na parang isang prinsipe, na dumaan sa karamihan at lumapit sa kanya. Tahimik na nagtitigan ang dalawa, hindi na kailangang magsalita, ngunit ang banayad na damdamin ay nakikita sa kanilang mga mata. Habang nakaupo siya, kumabog ang puso ni Yoon Nan-woo. Sinubukan niyang pigilan ang sarili na hawakan ang kamay ni Cheon Yeon-soo, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang emosyonal na mga mata. Hindi na siya makapag-focus sa concert. Paminsan-minsan, lihim niyang tinitingnan si Cheon Yeon-soo. Ganon din si Cheon Yeon-soo. Sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, may dumadaloy na di nakikitang kuryente sa buong katawan nila na nagpapamanhid sa kanila pareho. Nang matapos ang pagtatanghal, pumasok si Yoon Nan-woo sa banyo para magpakalma. Sinasabi sa sarili na kailangang kontrolin ang kanyang emosyon. Gayunpaman, nang lumabas siya at nakita si Cheon Yeon-soo na naghihintay sa labas ng pinto, muli siyang nabigyan ng emosyon. Ang mahinang liwanag ng buwan ay bumalot sa matangkad at elegante niyang figura na nagpagaan ngunit nagpabilis ng kanyang puso. Nag-alok si Yoon Nan-woo na maglakad sila patungong parking lot. Habang naglalakad, nagbalik tanaw sila sa kanilang mga alaala noong nasa kolehiyo pa sila. Nagtanong tungkol sa nakaraan ng isa't isa at hindi mapigilang tumawa sa pag-alala ng mga lumang kwento. Paminsan-minsan, sinasadya nilang maghawak kamay na tila sa susunod na sandali, magiging mahigpit na ang kanilang pagkakahawak. Sa gitna ng paglalakad, may isang pamilya ng 3 ang humiling kay Cheon Yeon-soo na kuhanan sila ng litrato. Masaya siyang pumayag habang si Yoon Nan-woo ay nakatayo sa gilid, nakatingin sa kanya at nakangiti. Nag-alok ang bata sa pamilya na kuhanan silang 2 ng litrato bilang pasasalamat. Tumabi sila sa isa't isa, medyo awkward muna bago sila nag-adjust ng posisyon at natural nang umiti na kinukunan ang kanilang unang litrato. Nang makauwi si Yoon Nan-woo, nakatanggap siya ng litrato mula kay Cheon Yeon-soo. Kahit malabo ito, masaya pa rin siya at agad niya itong in-save. Pagkatapos nito, nakatanggap din si Cheon Yeon-soo ng mensahe mula sa kanya. Masaya ako ngayon, magkita tayo bukas. Walang kamalay-malay siyang nag-type. Sa susunod na beses, tayo ulit. Ngunit agad niya itong binura at simple lang na sumagot, masaya din ako. Magkita tayo bukas. Wala nang napagtanto ni Yoon Nan-woo ang kanyang damdamin para kay Cheon Yeon-soo. Naging ibang tao si Yoon Nan-woo. Sa mga meeting, hinahanap ng kanyang mga mata si Cheon Yeon-soo. Kapag pumasok siya sa elevator at nakita si Cheon Yeon-soo na papalapit, pipindutin niya ang open button para hintayin siya. Maging ang kanyang mga gawi sa pagkain ay unti-unting nagbago. Pumipili siya ng mga pagkain na gusto niya. Minsan, nilapitan siya ng chairman ng board of directors at ipinagbigay alam na ang Korean Investment Corporation na nasa ilalim ng Ministry of Economy and Finance ay magre-recruit ng mga tauhan. Gusto nilang gamitin ang kanyang kumpanya para makahanap ng angkop na tao. Mayroon ng kandidato ang chairman at hiniling niya kay Yoon Nan-woo na irekomenda ang taong ito. Hindi na niya kailangang mag-alala pa sa iba. Matigas na tumanggi si Yoon Nan-woo. Palagi siyang nagtatrabaho ayon sa mga prinsipyo. Kung ang isang kumpanya ay mawawalan ng hustisya at kredibilidad, mawawalan ito ng halaga.
Kahit na ang chairman ay isang investor sa kanyang kumpanya, nanatili siyang determinado na paunlarin ang kumpanya sa kanyang sariling paraan. Pagkaalis niya, nilapitan ng karibal na senior ang chairman na nag-alok na tanggapin ang proyektong ito sa recruitment at nangako na gagawin ang hinihingi. Kung magtagumpay siya, gusto niyang palitan si Yoon Woo at maging pinuno ng kumpanya. Kamakailan, tinatalakay ng kumpanya ang isang kaso na may kinalaman sa isang relasyon sa opisina. Naghiwalay ang mag-asawa, pareho silang nagbitiw at lumipat sa ibang kumpanya. Ang paksang ito ay nagdulot ng maraming debate sa opisina. May mga sumusuporta at may mga matinding tumutol. Hindi mapakali si Yoon Woo na malaman ang pananaw ni Cheon Yeon-soo, hanggang sa punto na sa isang meeting kasama sina Ji Chon-pil at Ji Kang-hee, patuloy siyang nawawalan ng focus. Sinusubukan niyang basahin ang galaw ng labi ni Cheon Yeon-soo habang nagsasalita siya, ngunit natatakpan ito. Kahit sa pakikipagkita sa mga customer, nakasunod pa rin ang kanyang mga mata kay Cheon Yeon-soo at 2 beses siyang pinagsabihan bago siya bumalik sa kanyang sarili. Nang makabalik siya sa opisina, napagtanto niya na masyado na siyang wala sa sarili at seryosong naapektuhan na ang kanyang trabaho. Nagpasya siyang tapusin na ito at nilapitan si Ji Chon-pil, humihingi ng bagong sekretarya. Nagulat si Ji Chon-pil, iniisip na nagkamali si Cheon Yeon-soo. Ngunit sa takot ni Yoon Woo na baka mahuli ang kanyang damdamin, mabilis niyang binawi ang kanyang alok. Nag-aalala pa rin si Ji Chon-pil at lihim na tinanong si Cheon Yeon-soo kung ano ang nangyari. Nang marinig ito ni Cheon Yeon-soo, bumigat ang kanyang loob. Nang ihatid niya si Yoon Woo sa bahay sa gabi, hindi niya napigilang magtanong kung ano ang kanyang nagawang mali. Sa wakas, nagpakita si Yoon Woo ng kanyang damdamin, diretsahang inamin ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit hindi niya hinintay ang kanyang reaksyon. Dali-dali siyang tumalikod at umalis. Umuwi si Cheon Yeon-soo at uminom ng isang bote ng malamig na tubig, ngunit hindi pa rin maalis ang pagkalito at kilig sa kanyang puso. Nang sumunod na araw, sinadya ni Yoon Woo na lumayo kay Cheon Yeon-soo. Tumanggi siyang kasama siya sa pakikipagkita sa mga customer. Hindi tinanggap ang tanghalian na binili niya at hindi rin siya pinayagang ihatid siya sa bahay. Gayunpaman, lihim pa rin silang nagtinginan, walang kamalay-malay na hinahanap ang bawat isa. Napansin ni Ji Kang-hee ang mga kilos at ekspresyon na iyon at naunawaan niyang may nararamdaman sila para sa isa't isa. Nang lumabas si Yoon Woo para sa isang meeting, nag-ipon si Cheon Yeon-soo ng lakas ng loob at nag-alok na sumama. Datukan niya ayaw niya dahil sa takot na ang pagiging malapit ay lalo lang siyang lulubog. Nang makita ito, sadyang inayos ni Ji Kang-hee ang kwelyo ni Cheon Yeon-soo sa harap niya. Niyaya pa ni Ji Chon-pil na ihatid siya at biro na aalagaan niya ito ng mabuti, na ikinabigla at ikainis ni Jung Seok-kyung. Habang nasa daan, diretsong tinanong ni Ji Kang-hee si Cheon Yeon-soo kung gusto ba niya si Jung Seok-kyung at itinuro na palagi siyang maingat sa presensya niya. Tahimik lang si Cheon Yeon-soo sa hapunan. Nagpahayag ng pagnanais si Ji Kang-hee na mapansin niya ang taong laging nasa tabi niya, na siya mismo, ngunit tumanggi si Cheon Yeon-soo. Sinabi na gusto niyang panatilihin ang isang pangmatagalang relasyong propesyonal upang maiwasan ang mga abala na dulot ng damdamin. Nang tanggihan, malungkot na bumisita si Ji Kang-hee sa kanyang ate sa kindergarten. Nakilala niya si Yoon Woo na nakasama niya isang beses. Narinig niyang may gusto si Ji Kang-hee sa isang tao at umamin din si Yoon Woo na mayroon siyang lihim na pag-ibig kay Jung Seok-kyung. Nagkasama ang dalawa sa pag-inom upang maghanap ng aliw. Habang paalis, nakita nila ang poster ng pelikula sa harap ng tindahan. Sinabi ni Yoon Woo na iyon ang paboritong pelikula ng taong lihim niyang minamahal. Inikayat ni Ji Kang-hee na maging matapang siya sa pagsunod sa kanyang damdamin, simula sa pag-imbita sa taong iyon na manood ng scene. Kinabukasan, nagising si Yoon Woo na may sakit ng ulo at naaalala ang mga nangyari kagabi. Sinuri niya ang kanyang telepono at nataranta nang makitang nagpadala siya ng isang magulong mensahe kay Jung Seok-kyung. Dali-dali siyang tumawag upang magpaliwanag, at kasabay nito ay inanyayahan siyang manood ng scene. Lumabas si Yoon Woo upang makipagkita sa isang kliyente at sinabihan si Jung Seok-kyung na maghintay. Nagpasalamat siya sa kanya dahil sa pagpupuyat upang ihanda ang mga dokumento. Nang bumalik siya, nakita niyang natutulog ito sa kotse. Tumayo siya sa harap ng sasakyan, tahimik na pinagmasdan ang mukha nito sa ilalim ng sikat ng araw. Pagkatapos ay lumapit at nililiman ito na may mga mata na puno ng pag-ibig. Nagpunta si Jung Seok-kyung sa bookstore upang mag-usap sa kanyang matalik na kaibigan. Inamin niyang interesado siya sa isang tao, ngunit dahil kailangan niyang alagaan si Cheon Yeon-soo at hindi maganda ang kanyang kalagayan, nag-aalala siyang pahihirapan niya ang taong iyon, kaya nag-aalangan siyang umamin. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na mas mabuting harapin ng matapang ang kanyang damdamin kaysa hayaan itong mawala at magsisi. Sa muling paghahanap ni Cheon Yeon-soo sa bookstore, kasama niya si Ji Chon-pil. Tuwang-tuwa siyang sinabi na manonood ng scene ang tatay niya at si Yoon Woo, at sinabi pa na iyon ay isang date. Biglang sumakit ang puso ni Cheon Yeon-soo. Nang bumalik sa opisina at makitang wala pa si Jung Seok-kyung, malamig niya itong sinabihan na hindi na kailangang maghanda ng mga dokumento dahil sigurado siyang may iba pa siyang gagawin. Napansin ang paglayo niya, nagtiyaga si Jung Seok-kyung na manatili at magtrabaho. Sa katunayan ay gusto lang siyang makasama ng mas matagal. Sila na lang ang natira sa opisina. Ang espasyo ay kakaibang tahimik. Hindi sila makapag-concentrate sa trabaho at ang kanilang mga mata ay patuloy na nagkikita. Nang magtagpo ang kanilang mga tingin, ang nararamdamang emosyon ay tila malapit ng sumabog. Hindi na nakapagpigil, tumayo si Jung Seok-kyung upang umamin, ngunit tumunog ang kanyang telepono.
Yoon Nan-woo ang nagpaalala sa kanya tungkol sa panonood ng scene. Nang marinig ang usapan, tumalikod si Cheon Yeon-soo. Sinusubukang itago ang kanyang pagkadismaya. Nag-aalangan na umalis si Jung Seok-kyung. Habang papunta sa sinehan, naaalala niya ang payo ng kanyang matalik na kaibigan at napagtanto na pagsisisihan niya kung palalampasin niya ang pag-ibig na ito. Agad siyang bumalik, tinawagan si Yoon Nan-woo upang humingi ng paumanhin at determinadong bumalik upang hanapin si Cheon Yeon-soo. Si Cheon Yeon-soo ay nakatayo sa tabi ng bintana. Naaalala ang mga sandali simula nang magkakilala sila ni Jung Seok-kyung. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ninais niya na magkaroon ng isang tao ng husto. Ayaw niyang mapunta ito sa iba. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at tumakbo palabas. Bumalik si Jung Seok-kyung sa opisina at hindi nakita si Cheon Yeon-soo. Bumuntong hininga sa panghihinayang dahil sa pagkawala ng pagkakataon. Ngunit nang tingnan niya ang computer screen nito, nakita niya ang isang website na bukas, ang seksyon ng paghahanap sa schedule ng pelikula at agad na nahulaan kung saan ito nagpunta. Dali-dali siyang tumakbo palabas, naghahanap ng balisa. Nang makita siya sa kabilang kalsada, nagring ang kanyang telepono at tumawag siya. Jung Seok-kyung, huwag kang manood ng pelikulang iyon. Kailangan kong panoorin iyon. Mabilis na tumakbo si Jung Seok-kyung patungo sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Si Cheon Yeon-soo ang unang humalik sa kanya, gamit ang kanyang mga aksyon upang ipahayag ang kanyang matinding damdamin. Umupo sila sa isang bangko, prangkang nagbahagi ng kanilang mga damdamin. Inamin ni Cheon Yeon-soo na sa loob ng maraming taon, nasanay na siyang mamuhay ng mag-isa at naisip niyang ang kalungkutan ay isang uri ng marangyang kaligayahan, ngunit simula nang pumasok siya sa bahay. Nararamdaman ni Jung Seok-kyung ang init doon. Napagtanto niya na ang kanyang apartment ay isang walang laman na bahay lamang, hindi isang tunay na tahanan. Nais niyang maging malapit sa kanya at gusto niyang makuha ang init mula sa kanya. Nagpahayag din si Jung Seok-kyung na naisip niyang hindi na babalik sa kanya ang pag-ibig. Nang mapagtanto niyang may nararamdaman siya kay Cheon Yeon-soo, sinubukan niyang labanan ito, ngunit habang nilalabanan niya, lalo lang siyang nalulunod sa punto na hindi na siya makakawala. Habang inihahatid niya ito pauwi, hindi maitago ni Cheon Yeon-soo ang kanyang paghanga, patuloy na tinitingnan ang gwapong mukha nito. Pagdating sa harap ng apartment, sinubukan ni Jung Seok-kyung na bumaba kasama niya, ngunit mabilis na isinara ni Cheon Yeon-soo ang pinto, sa takot na hindi niya ito kayang iwan. Pagdating sa bahay, sinubukan ni Jung Seok-kyung na tanungin ang kanyang anak kung malulungkot ba ito kung magkakaroon siya ng nobya. Masayang sinagot ni Ji Chon-pil na sana ay mag-date ang kanyang tatay dahil gusto niyang makita siyang tumatawa ng madalas tulad ngayon. Sa suporta ng kanyang anak, napuno ng kaligayahan ang puso ni Jung Seok-kyung. Samantala, si Yoon Nan-woo na pinipigilan ang damdamin ay nagpunta kay Ji Kang-hee para uminom. Ang dalawang nag-iisa ay nag-uusap mula sa pag-ibig hanggang sa buhay at kamatayan. Kinuwento ni Ji Kang-hee ang tungkol sa kanyang pumanaw na kuya na siyang tanging pinagmumulan ng init sa kanilang pamilya. Ibinahagi naman ni Yoon Nan-woo ang kanyang sakit sa pagkawala ng kanyang ate at bayaw. Siya mismo ang nagpalaki sa kanyang pamangkin at kahit na nagkakamali siyang isiping isa siyang solong ina, hindi siya nag-aalala. Nag-aalala lamang siya na hindi niya mabibigyan ng sapat na pagmamahal upang mapunan ang sakit ng pagkawala ng mga magulang na makakatulong sa kanilang pag-iisa. Simula noon, nagkaroon sila ng pagkakaisa at unti-unti ay naging pagmamahal ang kanilang pag-uusap. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Jung Seok-kyung kay Yoon Nan-woo dahil hindi siya nakapunta sa panonood ng scene. Sa kanyang intuition bilang isang babae, tinanong ni Yoon Nan-woo kung dahil ba kay Cheon Yeon-soo. Ang matamis na ngiti sa mukha ni Jung Seok-kyung ang pinakamalinaw na sagot. Napagtanto niyang nagmamahal na ito at nagdesisyon si Yoon Nan-woo na bitawan ang kanyang pag-ibig at taimtim na hilingin ang kanyang kaligayahan. Pumunta si Jung Seok-kyung sa opisina at nakita si Cheon Yeon-soo sa elevator. Dali-dali siyang tumakbo ngunit tinanggihan siya nito. Naalala niya ang kanilang kasunduan na panatilihing sikreto ang kanilang relasyon at ihiwalay ang trabaho sa personal na buhay. Kagabi, pagkatapos i-report ang kanyang schedule, hinila niya ang kortina. Gusto niyang maging malapit sandali, ngunit mahigpit siyang pinapunta sa labas nito. Pumasok siya sa tiya room upang kumalma at nagpahayag ng paghanga na si Cheon Yeon-soo ay talagang naghihiwalay ng trabaho at personal na buhay. Sinubukan nilang magkasama na i-recruit si Abogado Kang para sa isang kaso, ngunit humiling siya ng part-time na trabaho, araw-araw lamang pagkatapos ng 4:00 ng hapon. Ang workload ay nabawasan ng kalahati at nangangailangan ng hindi bababa sa 2 junior lawyer upang tumulong. Bago pa makasagot si Cheon Yeon-soo, nagmamadali ng umalis si Abogado Kang. Nagtaka siya dahil si Abogado Kang ay isang workaholic. Ang ganitong kahilingan ay tiyak na may dahilan at kailangan nilang hanapin ito. Pagkatapos ng trabaho, kusang hinawakan ni Cheon Yeon-soo ang kamay ni Jung Seok-kyung. Yayaing magkape bago bumalik sa opisina. Sa labas, sila ay matamis, ngunit pagbalik sa opisina, agad silang bumalik sa isang malamig at profesional na estado. Lumalakad sila nang hindi nagpapansinan sa harap ng mga kasamahan, ngunit patuloy na nagpapalitan ng mga mapagmahal na tingin sa likod ng lahat. Kinabukasan, nang muling makita si Abogado Kang, nakita ng dalawa na dinala niya ang kanyang anak sa opisina. Lumalabas na nasa proseso siya ng diborsyo sa kanyang asawang nangaliwa. Sinasabi nito na siya ang may kasalanan dahil inuna niya ang kanyang karera at pinabayaan ang kanilang anak at sinabi pa na hindi siya karapat-dapat maging isang ina. Gusto niyang patunayan na kaya niyang alagaan ang kanyang anak at maging mahusay sa kanyang trabaho upang makuha ang custody. Ngayon, nag-leave ang yaya.
Dahil dito, napilitan si abogado Kang nadalhin ang kanyang anak sa opisina. Sinasabi niya sa sarili na hindi siya nag-aalaga ng mabuti sa kanyang anak at natatapos niya ang kanyang trabaho, na parang nabigo siya. Nang isipin niyang hindi siya sapat na mabuting ina, hinikayat siya ni Jung Seok-kyung na dumaan sa mga hamon ng pagiging magulang. Sinabi niya na ang pagsisikap na balansehin ang trabaho at anak ay kahanga-hanga. Walang sinuman ang ipinanganak na marunong maging magulang. Sa kabila ng mga pagkukulang, palagi siyang nagsusumikap at karapat-dapat itong respetuhin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumasok si Jung Seok-kyung sa banyo upang kumalma. Naalala niya noong ipinanganak si Ji Chun-pil, sinubukan niyang maging isang mabuting asawa at tatay. Inalagaan niya ang kanyang anak araw at gabi. Ngunit ang pressure ay naging suffocating para sa kanyang asawa at pinili nitong makipag-divorce. Nang lumabas siya, nakita niya si Cheon Yeon-so na naghihintay sa kanya. Ikinuwento ni Jung Seok-kyung ang kanyang nakaraan at inamin niyang dating nagalit siya sa kanyang dating asawa. Ngunit pagkatapos ng maraming taon na walang komunikasyon, nawala ang lahat ng galit. Si Ji Chun-pil ang tumulong sa kanyang maging mas mature. Sinabi niya kay Cheon Yeon-so na mayroong dalawang mahahalagang tao sa kanyang buhay. Ang isa ay si Ji Chun-pil at ang isa pa ay sasabihin niya mamaya. Sa sandaling iyon, isang tawag ang dumating na nagpapaalam kay Jung Seok-kyung na nakahanap na sila ng isang saksi tungkol sa sunog noong nakaraan, kasama ang numero ng telepono ng taong ito. Ang dalawa ay bumalik upang iulat ang balita sa law firm. Ngunit dahil sa mga kondisyon ni abogado Kang, pumili sila ng ibang abogado. Iminungkahi ni Jung Seok-kyung na si Cheon Yeon-so. Kuhain si abogado Kang bilang in-house lawyer. Kahit na hindi ito bahagi ng kanyang trabaho, sumang-ayon si Cheon Yeon-so at ibinigay kay Jung Seok-kyung ang gawain na maghanap ng kumpanya na nangangailangan ng ganoong serbisyo. Samantala, nagduda si Ji Chun-pil na may nobya ang kanyang tatay. Ikinuwento niya kay asawa ni Mia ang mga kahina-hinalang senyales tulad ng madalas na pagtingin sa salamin, laging hawak ang telepono, at matamis na pagngiti. Nagkasunduan ang dalawa na kung malalaman nila kung sino ang nobya ni Jung Seok-kyung ay magsasabihan sila agad. Tuwang-tuwa si asawa ni Mia nang marinig ang balita at ikinuwento ito sa kanyang asawa. Nagtaka si Mia kung saan kukuha ng oras si Jung Seok-kyung para mag-date dahil lagi siyang kasama ni Cheon Yeon-so. Ngunit bigla siyang natauhan nang maalala ang matamis na ngiti na laging nasa mukha ni Cheon Yeon-so kamakailan. Hindi pa alam ng dalawang bida na malapit nang matuklasan ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng trabaho, mahigpit na niyakap ni Jung Seok-kyung si Cheon Yeon-so. Bumulong na hindi na ito oras ng trabaho, kaya maaari na siyang maging komportable sa tabi nito. Kusang inupo ni Cheon Yeon-so si Jung Seok-kyung, niyakap siya sa balikat at lumapit sa tenga niya na lumilikha ng isang matamis at mapang-akit na sandali. Nagugutom na ako. Sa huli, hindi na nakapagpigil si Mia at prangkang tinanong si Cheon Yeon-so kung nakikipag-date ba siya kay Jung Seok-kyung. Komportable itong umamin at sabay na hiniling na huwag siyang husgahan batay sa mga maling pag-iisip. Nang hindi sumang-ayon si Mia sa relasyong ito, naaalala niya ang panahon kung kailan nanirahan si Cheon Yeon-so sa bahay ng kanyang kamag-anak at dumanas ng maraming hirap. Kaya umaasa siyang makahanap ito ng isang taong may maayos na kalagayan upang magkaroon ng masaganang buhay. Ngunit naniniwala si Cheon Yeon-so na ang pagiging kasama ni Jung Seok-kyung ang kaligayahang gusto niyang mahalin. Kinabukasan, ipinahayag nila kay abogado Kang na nakahanap na sila ng isang kumpanya na handang kumuha sa kanya. Niyakap niya ang kanyang anak at umiyak sa tuwa dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng paraan upang magtrabaho at alagaan ang kanyang anak. Sa gabi, matagal silang nag-uusap sa telepono ni Cheon Yeon-so at Jung Seok-kyung. Walang gustong mag-end ng tawag. Binabasa ni Jung Seok-kyung ang isang libro para sa kanya hanggang sa makatulog siya at ang tamis na iyon ay tumagal hanggang sa susunod na umaga. Sa elevator, magkahawak kamay ang dalawa, sinasamantala ang bawat segundo upang maging malapit. Ngunit, inanyayahan ni Ji Kang-hee at ng chairman si Cheon Yeon-so na dumalo sa isang event. Nalaman niya na ang taong tinanggihan niyang irekomenda sa Korean Investment Company ay natanggap sa trabaho. May kutob siyang ito ay isang patibong at totoo nga, inanyayahan din ng chairman ang kanyang karibal na senior at pinuri siya dahil sa tagumpay sa pag-recruit habang lihim na sinisiraan ang kakulangan ni Cheon Yeon-so sa kakayahan. Naintindihan ni Cheon Yeon-so na ito ay isang paghihiganti, ngunit pinigilan pa rin niya ang kanyang emosyon. Nagdahilan siyang may iba pa siyang gagawin upang umalis. Gayunpaman, hiniling ng chairman na manatili siya at pinilit siyang uminom ng alak. Ibinaba niya ang baso ng alak sa mesa na nagpapakita ng kanyang posisyon. Nang magsimulang maging tense ang sitwasyon, dumating si Jung Seok-kyung at tumayo sa harap niya. Mahinahon niyang sinabi na siya ay sekretarya ni Cheon Yeon-so at mayroon siyang hindi maaaring i-cancel na meeting at kailangan niyang umalis agad. Pagkatapos niyang magsalita, inilan niya si Cheon Yeon-so palabas. Nasanay na si Cheon Yeon-so na lutasin ang lahat sa kanyang sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagiging protektado ni Jung Seok-kyung ay nakasakit sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Lihim siyang nagtampo sa kanya dahil sa pagdududa sa kanyang kakayahan. Alam ni Jung Seok-kyung ang malakas na pagkatao ni Cheon Yeon-so. Alam na hindi nito gusto na magpakita ng kahinaan sa harap niya. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag na kung babalik ang oras, hindi siya mag-aalala na tumayo sa harap nito muli upang protektahan siya. Ang lambing at pagiging matatag ng kanyang minamahal, tulad ng isang banayad na ulan sa tagsibol, ay nagpatahimik sa mga alon sa puso ni Cheon Yeon-so na nagpapalalim ng kanyang damdamin para sa kanya. Pagdating sa bahay, hindi na nakapagpigil ang dalawa at mahigpit na niyakap ang isa't isa at naghalikan ng buong pagmamahal. Ang bawat galaw ay puno ng pag-ibig at pagnanais na magkaroon ng isa't isa. Gayunpaman, kinabukasan, pagpasok nila sa elevator, agad silang naging malamig na kasamahan. Napakaseryos ng kapaligiran na hindi man lang makahinga ng malalim ang ibang empleyado. Ngunit sa ilalim ng malamig na facade na
iyon, tahimik na hinawakan ni Cheon Yeon-soo ang kamay ni Jung Seok-kyung sa isang sulok na nagpapanatili ng isang pribado at matamis na sandali para sa kanila. Pagpasok niya sa opisina, umiti siya ng maliwanag, nakaibang-kaiba sa kanyang ekspresyon sa elevator. Dumating si Ji Kang-hee sa opisina at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakatulong sa kanya sa party kagabi. Seryoso niyang sinabi na ang kanyang ama ay isang tuso na tao at tiyak na hindi ito madaling palalampasin. Ipinayo na mag-ingat siya. Bago siya umalis, nakita niya si Jung Seok-kyung at bumalik siya upang tanungin si Cheon Yeon-soo tungkol sa kanilang relasyon. Prangkang inamin ni Cheon Yeon-soo na nagde-date sila at magkasintahan sila. Kahit na matagal na siyang may hinala, nang marinig niya ito mula mismo sa bibig nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit. Mabilis na nag-concentrate si Cheon Yeon-soo sa trabaho. Ang kumpanyang Future, na dating nangungunang website, ay unti-unting nahuhuli sa matinding kompetisyon sa merkado. Dahil hindi ito nakasabay sa pag-unlad ng industriya, patuloy na bumababa ang kanilang kita sa nakalipas na 3 taon. Nagpadala ang mga mamumuhunan ng mga imbitasyon sa dalawang nangungunang recruitment companies na humihiling ng mga kwalipikadong kandidato upang iligtas ang kumpanya. Nangako sila na sinumang kumpanya ang magtagumpay ay magiging kanilang eksklusibong kasosyo. Buong kumpiyansa na tinanggap ni Cheon Yeon-soo ang hamong ito. Kahit na alam ng kanyang karibal na senior na mas mababa ang kanyang kakayahan, ayaw pa rin itong magpatalo. Bago siya umalis, sinadya niyang tuksuhin siya. Sinasabing si Cheon Yeon-soo ay puro pag-ibig lang at sa huli ay matatalo rin sa kanya. Agad na sumagot si Jung Seok-kyung, sinabing dahil mas mahina siya kay Cheon Yeon-soo, kaya siya naiinggit. Binantaan din niya ito na maging patas sa kompetisyon. Ang matapang na pagtatanggol ni Jung Seok-kyung kay Cheon Yeon-soo ay nagpatibok sa kanyang puso. Ang pakiramdam na protektado ng taong mahal mo ay hindi may larawan na matamis. Nang marinig ng chairman na maglalaban ng hayagan ang dalawang kumpanya, umupo lang siya at hinintay ang kinalabasan. Nagduda si Ji Kang-hee na may binabalak na naman ang kanyang ama at binalaan siya na huwag saktan si Cheon Yeon-soo. Walang pakialam na sumagot ang kanyang ama na ang dahilan kung bakit nagtatrabaho si Ji Kang-hee sa kumpanya ni Cheon Yeon-soo ay para sa layunin ng pamumuhunan. Ngayon na ang pamumuhunan ay nabigo, gusto niyang bawiin ang kanyang pera. Kung hindi niya mapapatunayan ang kanyang kakayahan at tumanggi na maging kanyang manugang, puputulin niya ang lahat ng koneksyon. Malungkot na niyaya ni Ji Kang-hee si Jung Seok-kyung na uminom. Sa gitna ng kalasingan, nang marinig niya na prangkang ipinahayag ni Jung Seok-kyung ang kanyang pag-ibig kay Cheon Yeon-soo, ang puso ni Ji Kang-hee ay puno ng kapaitan at paghanga. Pagkatapos ng ilang baso, hinamon ni Ji Kang-hee si Jung Seok-kyung sa arm wrestling. Hindi alam ni Jung Seok-kyung ang address nito, kaya wala siyang magawa kundi ihatid ito sa kanyang bahay. Pagpasok pa lang nila sa apartment complex, nakita nila si Yoon Nan-woo. Excited na hinila ni Ji Kang-hee si Yoon Nan-woo, balak na sabihin sa kanya na mayroon itong gusto sa isang tao. Mabilis na tinakpan ni Yoon Nan-woo ang bibig niya, nag-aalala na mabunyag ang kanyang sekreto. Pilit na niyaya ni Ji Kang-hee na uminom sila at lasing siyang natumba sa bahay nito. Kinabukasan, nagising siya na malabo ang mga alaala. Nahihiya siyang humingi ng paumanhin sa kanya. Pagkatapos kumain ng almusal, habang inihahatid si Ji Chonpil sa paaralan, napansin ni Ji Kang-hee ang pagkalito ni Yoon Nan-woo sa harap ni Jung Seok-kyung. Agad niyang napagtanto na ang lihim na pag-ibig nito ay si Jung Seok-kyung. Ngayon, ang kandidato na pinili ni Cheon Yeon-soo ay pupunta sa kumpanya para sa isang panayam. Masiglang nag-uusap ang mga babaeng empleyado na hindi lang daw ito talentado, kundi napakagwapo pa, na uri ng lalaking hinahanap ng mga babae sa industriya. Narinig ito ni Jung Seok-kyung at naramdaman ang tensyon. Nang dumating ang kandidato sa opisina, sadyang umupo siya malapit kay Cheon Yeon-soo. Lihim na inaangkin ang kanyang teritoryo. Ang kandidato ay walang kamalay-malay at inanyayahan pa si Cheon Yeon-soo na kumain ng mag-isa. Si Jung Seok-kyung, na laging kalmado, ay sa unang pagkakataon na nakaramdam ng pagkabalisa na hindi siya mapakali. Habang tinutulungan ang kanyang matalik na kaibigan sa bookstore, ang isip niya ay kay Cheon Yeon-soo lang. Patuloy siyang nag-check ng kanyang telepono, naghihintay ng mensahe mula sa kanya. Agad na napansin ng kanyang kaibigan at tinukso siya na nagsiselos. Nang malaman niyang balak talaga ni Cheon Yeon-soo na tawagan ang kandidato para sa hapunan, umamin si Jung Seok-kyung na nagsiselos siya at hiniling na sa kanya lang ito makikipag-dinner. Sa sandaling ito, ang senior na laging nakikipagkompetensya sa kanya. Dahil hindi siya nanalo sa recruitment competition, ginamit niya ang kanyang relasyon sa chairman upang makipagkita sa mga mamumuhunan ng kumpanyang Future. Nagpakita siya ng bagong listahan ng mga kandidato at kinumbinsi sila na pumili ng isa sa listahang ito. Sabay rin siyang nangampanya sa mga miyembro ng board of directors. Walang kaalam-alam si Cheon Yeon-soo sa mga pangyayaring ito. Pagkatapos ng trabaho, silang dalawa na lang ang natira sa opisina. Nagtungo sila ni Jung Seok-kyung sa balkonahe upang tamasahin ang matamis na sandali. Para sa paparating na weekend, masayang iminungkahi ni Cheon Yeon-soo na mag-date sila, ngunit mukhang nahirapan si Jung Seok-kyung. Sinabi niyang may kailangan siyang makilala na isang napakahalagang tao at sasabihin niya sa kanya pagbalik niya. Kinabukasan, nakilala ni Jung Seok-kyung ang saksi sa sunog noong nakaraan. At nalaman niya na ang kanyang savior, si Lee Kang, ay nag-alay ng kanyang buhay upang iligtas siya at iniwan ang kanyang maliit na anak na babae na tinanggihan ng kanyang mga kamag-anak at kailangan niyang maging matagumpay sa kanyang sarili at magtatag ng kumpanyang People. Natigilan siya nang mapagtanto na iyon ay ang tatay ni Cheon Yeon-soo. Bumalik sa kanya ang mga alaala noong natrap siya sa apoy at sumuko na nang may isang lalaking sumugod upang iligtas siya at dinala siya sa mga bumbero. Pagkatapos ay natrap ang taong iyon sa ilalim ng mga gumuhong labi. Matagal na hinahanap ni Jung Seok-kyung ang kanyang savior at hindi niya inaasahan na iyon ay ang tatay ng babaeng minamahal niya. Tinanong niya si Miae tungkol sa pamilya ni Cheon Yeon-soo. Ikinuwento niya na ang kanyang tatay ay isang malalim na sugat sa
puso ni Cheon Yonso. Maaga siyang nawalan ng ina at sila lang ng tatay niya ang magkasama at ang tanging hiling niya ay makasama ang kanyang tatay. Ngunit hindi inaasahang namatay siya sa pagligtas sa isang tao. Iniwan siyang mag-isa. Iniwasan siya ng kanyang mga kamag-anak at lumapit lamang sa kanya upang samantalahin siya nang maging matagumpay siya. Naalala ni Jung Seok-kyung noong binanggit ni Cheon Yonso ang kanyang tatay na may galit sa kanyang boses at lalo pa siyang nalungkot nang mapagtanto niyang siya ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang mahal sa buhay at lumaki siyang nag-iisa. Patuloy siyang nalungkot, hindi alam kung paano siya haharapin. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Cheon Yonso. Kasama niya si Ji Chun-pil at gusto niya siyang sumama. Ayaw na ayaw siyang pumunta ni Jung Seok-kyung na sinusubukang itago ang kanyang nararamdaman. Masayang kumuha ng litrato si Cheon Yonso sa tatlo. Ngunit napansin niyang may kakaiba kay Jung Seok-kyung. Habang pauwi sila, pilit siyang tinanong nito, ngunit umiwas lang siya. Kinabukasan, nag-text si Jung Seok-kyung kay Mi-ae, humihingi ng leave upang bumisita sa puntod ng kanyang ama ng mag-isa. Puno ng awa at pagsisisi ang puso ni Cheon Yonso. Buong araw siyang hindi makontak kaya nag-aalala si Cheon Yonso. Sa huli, gabi na, tumawag siya sa kanya at nag-set ng appointment na magkita sa bahay. Tiningnan niya ang walang laman na apartment at naisip ang nag-iisang buhay ni Cheon Yonso. Mahigpit siyang niyakap ni Jung Seok-kyung gamit ang yakap upang humingi ng paumanhin. Seryoso siyang umamin na ang taong nagligtas sa kanya noon ay ang kanyang tatay. Natigilan si Cheon Yonso, ang kanyang isip ay walang laman. Reflexively siyang umatras mula sa kanyang mga bisig. Habang tumutulo ang kanyang luha, nagtanong siya na nautal, bakit ikaw? Sa loob ng maraming taon, sinisisi niya ang kanyang tatay sa pag-iwan sa kanya. Hindi niya inakala na ang lalaking nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay ay ang lalaking mahal niya. Parang gusto ni Eunho na yakapin siya para aliwin, ngunit naramdaman niya na wala siyang karapatan. Tumayo lang siya sa tabi at tahimik na naghintay na patawarin siya ni Ji-yoon. Kinabukasan, nagising si Ji-yoon at nakita ang sulat na iniwan ni Eunho. Nakasaad dito na hihintayin niya si Ji-yoon hanggang sa makapag-isip-isip ito. Nagsuot si Ji-yoon ng salamin upang itago ang kanyang namamagang mga mata. Ibinuhos ang lahat ng kanyang isip sa trabaho at ginamit ang pagiging abala upang pansamantalang makalimutan ang sakit. Hindi napansin ni May ang kakaiba sa pagitan nila. Pinaalalahanan si Eunho tungkol sa nalalapit na pagtatapos ng kontrata at tinanong siya kung ano ang naging desisyon niya. Tahimik si Eunho kaya tinanong ni Mi si Ji-yoon, ngunit sinabi lang ni Ji-yoon na hindi pa siya nakikipag-usap kay Eunho. Nang gabing iyon, niyaya niya si May na uminom at sinabi na si Eunho ang batang iniligtas ng kanyang ama noon. Nagulat si May at napabuntong hininga, hindi alam kung ito ba ay tadhana o isang sumpa. Umiyak si Ji-yoon at sinabing napakawalang puso ng kanyang ama. Matagal siyang nagsikap na makatakas sa anino ng pagkamatay ng kanyang ama, ngunit ngayon, muling nakakonekta ang lahat dito. Nagpagala-gala siya sa ilalim ng malamig na hangin, gulong-gulo ang isip at biglang nakita si Eunho sa harap niya. Sinabi ni Eunho na bukod sa Yubaheo, ang isa pang tao na pinasasalamatan niya sa buong buhay niya ay ang ama niya. Inamin niya na ang sinabi ng kanyang ama na huwag kang sumuko, noong iniligtas siya ay naging lakas niya sa tuwing nawawalan siya ng pag-asa. Natahimik si Ji-yoon. Nang gabing iyon, nakahiga siya sa kama, inalala ang mukha at yakap ng kanyang ama. Tahimik na dumaloy ang luha. Kinabukasan, nakita niya si Yubaheo na nag-iinit ang ulo sa isang bookstore. Nagkataong kaarawan pala ng kaibigan niya. Lahat ng batang babae ay nakasuot ng napakagandang princess dress. Ngunit hindi mahanap ni Yubaheo ang damit na gusto niya. Sinisisi niya ang kanyang ama na puro trabaho lang, na hindi siya naiintindihan. Galit na galit si Yubaheo na sinabi niyang kinamumuhian niya ang kanyang ama. Ang ibang mga bata ay nakadamit na parang prinsesa, samantalang siya ay nakasuot lang ng ordinaryong damit, kaya tinawanan siya ng kanyang mga kaibigan. Hindi siya gustong pumunta sa birthday party dahil sa kanyang simpleng damit at dahil kinutya siya. Nalungkot si Yubaheo at bumuntong hininga. Nang malaman ito ni Ji-yoon, dinala niya agad ang bata sa shopping. Pagkalipas ng ilang sandali, nakasuot na si Yubaheo ng napakagandang princess dress at pumunta sila ni Ji-yoon sa party. Dala-dala ang isang malaking kahon ng regalo, naging sentro siya ng atensyon at hinangaan ng lahat. Pagkatapos ng party, nagtungo ang magtiyahin sa parke. Nagpasalamat si Yubaheo kay Ji-yoon at inamin ang nagsisisi siyang sinabi niyang kinamumuhian niya ang kanyang ama. Humiram siya ng telepono kay Ji-yoon upang tawagan si Eunho. Nagmamadaling tumakbo si Eunho para yakapin si Yubaheo, patuloy na humihingi ng tawad. Samantala, tahimik na umalis si Ji-yoon upang bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Nang makita niya ang lanta na kumpol ng bulaklak, alam niyang pumunta si Eunho. Umagos ang kanyang luha. Humihikbi siyang sinabi na pagkatapos pumanaw ang kanyang ama, naging napakalungkot ng kanyang buhay at ginamit niya ang galit upang labanan ang sakit. Ngunit sa likod nito ay ang kanyang matinding pagmamahal at pangungulila. Kinabukasan, habang nagmamadaling tumatakbo si Eunho sa elevator, nakita niya si Ji-yoon na nasa loob na. Huminto siya at nagdesisyong maghintay sa susunod na biyahe. Pero biglang bumukas ang pinto ng elevator. Ngumiti si Ji-yoon at inanyayahan siya. Magkatabi silang nakatayo. Kinakabahan si Eunho at iniisip kung ano ang nasa isip ni Ji-yoon. Biglang sinabi ni Ji-yoon, "Salamat dahil naging isang kahangahangang tao ka at pumasok sa buhay ko." Pakiramdam ni Eunho ay naligtas siya at hinigpitan ang hawak sa kamay ni Ji-yoon. Pagdating sa opisina, binitawan niya ang kamay ni Ji-yoon at tinawag siya sa tono ng isang sekretarya. Ngunit biglang hinawakan ulit ni Ji-yoon ang kamay niya. Mahinahon siyang pumasok sa opisina kasama si Eunho at opisyal na ipinahayag ang kanilang relasyon. Natigilan ng mga empleyado sa opisina,
binitawan ang kanilang trabaho upang makinig sa chismis. Nag-usap-usap ang manager na si Kim at ang kanilang mga kasamahan sa pantry. Hindi makapaniwala na nagmamahalan pala sila sa ilalim ng ilong ng lahat at walang nakakaalam. Lumabas si Manager Kim at biglang may naalaala, kaya tinawag niya si Eunho. Inamin niya na baka nagkamali siya. Niyaya siya ng isang dating kasamahan sa trabaho na nag-resign na uminom at hindi sinasadya. Nakuha nito ang impormasyon tungkol sa pagpili ng kandidato para sa future company. Nang malaman ni Kim, huli na, napansin niyang nakikipag-ugnayan ang dating kasamahan na ito sa EC ng kalabang kumpanya. Naghinala siyang sadyang lumapit ito sa kanya para makakuha ng impormasyon. Inimbestigahan ito ni Eunho at inireport kay Jihyun at kinumpirma na ang dating kasamahan ay nasa panig na ng kalaban. Nangangahulugan ito na nailantad ang pagpili nila ng kandidato. Agad na gumawa si Jihyun ng plano na kunwari ay naloko si Kim. Niyaya niya ang dating kasamahan sa trabaho na uminom at nagkunwaring pumunta sa banyo. At iniwan ang listahan ng mga kandidato sa mesa. Agad na naniwala ang kalaban at kinuha ang listahan at ibinigay sa kanilang senior. Nagtagumpay ang plano ni Jihyun. Nagpatawag siya ng pulong at inutusan ang mga mahahalagang tao na lihim na imbestigahan ang future company upang malaman ang dahilan kung bakit nagkakaroon ang kumpanya ng kaguluhan at mataas na turnover rate. Pagkatapos ng pagtitipon ng datos, iprinisinta ni Eunho ang resulta. Ang future company ay nakararanas ng krisis dahil ang mga senior executives ay malayo sa mga empleyado. Nagpapataw lang sila ng mga patakaran ng hindi nakikinig at ang mga middle managers ay mahina at hindi kayang ikonekta ang mga senior executives sa mga empleyado na nagreresulta sa isang nakakabalisang kapaligiran sa trabaho at pagkawala ng motibasyon. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang paghahanap ng isang leader na may kakayahang gumawa ng tamang desisyon at bumuo ng tiwala sa mga empleyado. Naganap ang pampublikong bidding. Bago iyon, ibinigay ng kalaban sa mga pinuno ng future ang dalawang listahan ng mga kandidato. Isa ay gawa niya at ang isa ay gawa ni Jihyun. Hiniling niya sa mga pinuno na tanggihan ang kandidato ni Jihyun, ngunit walang sinuman ang nag-akala na ang taong tunay na pinili ni Jihyun ay wala sa listahan na mayroon siya. Diretsahang itinuro ni Jihyun ang mga kasalukuyang problema ng future at inihayag ang kanyang kandidato. Pumili siya ng isang taong may kakayahan na baguhin ang sistema at pataasin ang moral. Nakakuha ang kandidatong ito ng lahat ng boto. Talo ang kalaban. Sa puntong ito, napagtanto niya na siya ay nabiktima. Galit na galit siya na halos mapunit niya ang folder sa kanyang kamay. Nanalo si Jihyun at opisyal na naging eksklusibong partner ng future ang kanyang kumpanya. Tuwang-tuwa ang mga empleyado dahil sa kanilang malaking tagumpay at nagplano silang mag-celebrate. Si Jihyun, na laging tumatangging sumama sa mga pagtitipon, ay pumayag. Sa unang pagkakataon, siya pa ang kusang nag-alok ng inumit sa mga empleyado at pinasalamatan sila sa kanilang pagiging kasama niya. Umiti si Eunho at nag-thumbs up, umaasa na makikihalubilo pa si Jihyun sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ng party, magkahawak kamay na naglakad ang dalawa. Tinanong ni Jihyun si Eunho tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap dahil malapit na siyang matapos ang kontrata niya at umaasa siyang susundin niya ang kanyang mga kagustuhan. Hindi niya gustong gamitin ang pag-ibig para itali si Eunho dahil nakita niya ang talento nito at alam niyang kaya nitong umabot ng mas malayo. Nangako si Eunho na sasabihin niya kay Jihyun kapag nakapagdesisyon na siya. Kinaumagahan, ginising si Jihyun ng sunod-sunod na tunog ng mensahe. Nagkataon na ang kinatawan ng bioteknolohiyang kumpanya na nakipagtulungan sa kanya ay inakusahan ng pandaraya ng 20 bilyong won at tumakas. Nagmadali siyang pumunta sa opisina. Pagbaba niya ng kotse, napalibutan siya ng mga reporter. Ang mga flash ng kamera ay nagpaalala sa kanya sa bangungot noong nakaraan kung kailan namatay ang dating kinatawan ng kumpanya at siya ay napuno ng mga pagdududa. Namutla ang mukha niya, nahilo ang kanyang isip, hindi na niya makilala ang totoo sa ilusyon. Sa tamang oras, dumating si Eunho na parang isang tagapagligtas. Tinarangan niya si Jihyun sa lahat ng mga tanong. Dinala niya siya sa kanyang bahay para magpahinga. Isang lalaking sekretarya at isang babaeng amo ang magkasama, ngunit wala siyang iniisip na lumagpas sa hangganan. Walang nakakaalam, ngunit si Yubaheo pala ang naging sikat na katulong ng walang muwang siyang nagtanong, "Tatay, sino ang kasama mong matulog kagabi?" Hindi nagtagal pagkatapos tumakas si Representative Park ng bioteknolohiyang kumpanya, kasama ang pera. Naging target ng investigasyon si Jihyun na nakipagtulungan at nagmamay-ari ng mga share sa kumpanyang ito. Dumating ang investigative team upang halughugin ang buong kumpanya at tanungin siya tungkol sa kanyang relasyon sa bioteknolohiyang kumpanya. Inamin ni Jihyun na tinulungan niya lang sila sa pagkuha ng mga empleyado at ang kinatawan na si Park ay nangakong magbibigay ng mga share bilang paunang bayad. Ngunit ang investigative team leader ay naghinala na ang buong gi at ang plano ng pagpapalaki ng kumpanya ay isang paraan para makapanloko. Ipinapalagay nila na dahil nakipagtulungan ang kumpanya ni Jihyun sa kanila, maraming mamumuhunan ang nagtiwala at naglagak ng pera, kaya pinaghihinalaan siyang sinadyang ipikit ang kanyang mga mata para kumita. Mariing iginiit ni Jihyun na bukod sa mga share, wala siyang tinanggap na anumang iba pang benepisyo. Natapos ang investigasyon pansamantala, susuriin ang mga dokumentong kinuha at makikipag-ugnayan sila muli. Naghinala si May na ito ay isang premeditated na plano at tama siya. Si Park ay kasama ng kalaban ni Jihyun.
lahat ay nasa kanyang plano. Ang senior ay nagplano na ng daan para tumakas si Park. Hanggat nawawala siya, lahat ng kasalanan ay ibabato kay Ji-hyun na nagbibigay daan sa kanya na makuha ang kumpanya ni Ji-hyun at itulak siya palabas sa mundo ng negosyo. Nagkaroon ng kaunting konsensya si Park, ngunit pinantaan siya ng senior na mula noong pumayag siya na makipagtulungan, sila ay magkasama na. Huwag siyang magkunwaring nagsisisi. Samantala, ang mga empleyado sa kumpanya ay nababahala dahil napapalibutan sila ng mga reporter at nang malaman nilang iniimbestigahan ang kumpanya dahil sa hinalang pandaraya, mas natakot sila nang kumalat ang balita online. Tuloy-tuloy ang pagring ng telepono at ang mga kliyente na hindi alam ang sitwasyon ay tumatawag upang kanselahin ang kanilang mga kontrata. Tinawag ni Ji-hyun ang lahat at mariing iginiit na wala siyang ginawang kahiyahiya at naniniwala siya na lalabas din ang katotohanan. Nagdesisyon siyang ipagtrabaho ang lahat sa bahay upang maiwasan ang problema at nangako siyang aayusin ang lahat sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng trabaho, sa harap ni Eun-ho, binitawan niya ang kanyang matapang na anyo at inamin na natatakot siya at nararamdaman niyang wala siyang magagawa. Nag-aalala siyang baka magkolapse ang kumpanya. Niyakap siya ni Eun-ho at sinabing tiyak na malalagpasan nila ang lahat ng magkasama. Dinala niya si Ji-hyun sa bahay at nagplano siyang umalis pagkatapos makatulog si Ji-hyun. Ngunit biglang may sunod-sunod na katok sa pinto. Ang mga nalokong mamumuhunan ay dumating para hingin ang kanyang paliwanag. Tiniyak ni Eun-ho sa kanila na biktima din si Ji-hyun at ang taong dapat nilang hanapin ay si Park. Ngunit hindi sila nakikinig at binantaan silang alam na nila ang address niya. Kung hindi siya makikipagkita ngayon, babalik sila bukas. Para protektahan si Ji-hyun, dinala siya ni Eun-ho sa kanyang bahay. Nang malaman ni Yoo Bae-ho ang nangyari, nagpinta siya ng isang larawan para sa kanya na umaasa na malalampasan niya ang hamon. Labis na naantig si Ji-hyun at pinasalamatan niya si Yoo Bae-ho para sa larawan at si Eun-ho para sa pag-aalaga sa kanya. Mahinahon siyang kinantahan ni Yoo Bae-ho para makatulog at dahan-dahang sumandal sa kanya, tinatamasa ang init na parang yakap ng isang ina. Kinaumagahan, maagang gumising si Eun-ho at nakita si Ji-hyun na nakaupo na sa sofa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito, hindi na kailangang magsalita, basta tahimik na lang na nasa tabi niya. Masaya silang nagluto ng almusal ni Yoo Bae-ho, ngunit dahil pareho silang clumsy, nagulo ang kusina. Sa huli, si Eun-ho ang kinailangang gumawa. Agad siyang gumawa ng masarap na almusal. Sabay-sabay na kumain ang tatlo. Ang eksena ay napakainit na parang totoong pamilya sila. Pagkatapos kumain, pumunta si Eun-ho sa bookstore kung saan nagtitipon ang lahat para mag-isip ng solusyon. Nagpasya silang imbestigahan ang network ni Park upang mahanap ang tunay na utak sa likod nito. Sa simula ng plano, biglang may lumabas na post online na lubhang nakapinsala sa kumpanya ni Ji-hyun. Ibinabalik ng post ang pagkamatay ng kinatawan ng kanyang dating kumpanya, 5 taon na ang nakakaraan at sinasabing siya ang dahilan. Nag-alala si Eun-ho na maapektuhan si Ji-hyun, kaya nagmamadali siyang bumalik upang hanapin siya. Ngunit dumiretso si Ji-hyun sa kumpanya ng kalaban. Direkta niyang hinarap at inilantad na siya ang nasa likod ng pagkamatay ng kinatawan ng Kia at binintang niya ito kay Ji-hyun dahil naiinggit siya sa kanyang talento. Nang bumalik siya sa opisina, nakita niya ang walang laman na espasyo na dati ay puno ng buhay. Namumula ang kanyang mga mata, umuugong pa rin sa kanyang isip ang panunuya ng senior na nagpahina sa kanyang loob at hindi siya makapaniwala na may magtatanggol sa kanya. Nang kumalma siya, pumunta siya sa bookstore at nagulat nang makita niya na nagtipon-tipon ang lahat ng empleyado para maghanap ng paraan para patunayan ang kawalan ng kasalanan ng kumpanya. Naantig at nagpapasalamat, taos puso siyang nagpasalamat sa lahat sa pagiging kasama niya. Iniulat ni Manager Kim ang resulta ng investigasyon. Natuklasan na si Park ay madalas na nakikipag-ugnayan sa kumpanya ng kalaban na nagpapatunay na siya ang mastermind. Alam na ito ni Ji-hyun, ngunit matyaga pa rin siyang nakinig. Sa sandaling iyon, dumating si Yoo Bae-ho at walang muwang na ipinahayag ang kanyang pagnanais na matulog kasama si Ji-hyun. Magkasama na pala kayong nakatira? Nagkawatak-watak ang lahat para magbigay puwang sa kanilang maliit na pamilya. Ngunit nahiya rin si Ji-hyun at Eun-ho, kaya dinala nila si Yoo Bae-ho pauwi. Naghinala si Jung-hoon na sangkot ang kanyang ama sa pandaraya, kaya nagmamadali siyang umuwi para kumprontahin siya. Tinanggihan ito ng chairman at hiniling na umalis siya sa kumpanya ni Ji-hyun at bumalik sa trabaho para sa kanya, ngunit matigas na tumanggi si Jung-hoon. Tinanggap niya ang pagkawala ng kanyang credit card at ang pagpapalit ng susi sa kanyang bahay. Hindi sumuko si Jung-hoon at tumira sa bahay ng kanyang ate. Nang malaman ito ni Soo-hyun, bumisita siya. Pareho silang nabigo sa pag-ibig at dahan-dahang nagkakaroon ng pagmamahal sa isa't isa nang hindi nila namamalayan. Tinatamasa nila ang matatamis na sandali sa katahimikan at romantikong damdamin. Hindi na niya kailangang sabihin pa. Samantala, bumalik si Ji-hyun sa kumpanya upang maghanda para sa isang bagong plano, ngunit nakita niyang naghihintay ang chairman. Ipinahayag ng chairman na ang kumpanya ay humaharap sa isang seryosong krisis na nagiging dahilan upang mawala ng tiwala ang mga kliyente. Hiniling niya na magbitiw si Ji-hyun sa posisyon dahil sa palagay niya, ang kakayahan niyang mamuno ay hindi sapat para malutas ang sitwasyon. Mariing tumanggi si Ji-hyun na magbitiw dahil ang kumpanya ay mahalaga sa kanya at hindi siya aalis ng ganoon kadali. Kahit na pinilit siya ng chairman na mag-resign, aayusin ng kalaban na senior ang kumpanya at pananatilihin ang lahat ng empleyado. Kung hindi, tatanggalin silang lahat. Hiniling niya na pag-isipan niya itong mabuti. Nagdesisyon si Ji-hyun na iayain si Eun-ho na magpunta sila sa beach para mag-relax. Binigyan siya ni Eun-ho ng kwintas na pinili nila ni Yoo Bae-ho. Umaasang magiging masaya siya. Naantig si Ji-hyun at pinasalamatan si Eun-ho sa pagpasok sa kanyang buhay. Sinabi niya na bago niya ito nakilala,
pala, hindi niya mahanap ang kaligayahan sa buhay at kinamumuhian pa nga niya ang sarili niya. Ngunit mula nang dumating si Eunho, nagkaroon ng kahulugan ang kanyang buhay at sinimulan niyang mahalin ang sarili niya ng higit pa. Hinawakan ni Eunho ang kanyang kamay at sinabing saan man siya magpunta, hindi niya siya bibitawan. Sa gabi, nagdesisyon si Ji-yoon na umuwi. Tiniyak niya kay Eunho na kaya niyang harapin ang lahat ng mahinahon. Nag-isip siyang mabuti at pagkatapos ay nagpadala ng abiso sa lahat ng miyembro ng grupo na bukas ng 10 oras ng umaga, kailangan nilang bumalik sa opisina. Tuwang-tuwa ang mga empleyado, iniisip na nakahanap na siya ng paraan para malutas ang krisis. Sabik silang naghihintay sa solusyon na ibibigay ni Ji-yoon. Isa-isa silang masayang tumayo sa harap niya. Naintindihan ni Eunho na ang lahat ay hindi kasing simple ng iniisip ng lahat at syempre, nang magtipon-tipon na ang lahat ng empleyado, seryosong inihayag ni Ji-yoon na siya ay magbibitiw. Para protektahan ang mga empleyado, pumayag siyang umalis sa kumpanyang itinayo niya sa loob ng 5 taon. Nahulaan ni Jung-hoon na ito ay isang gimmick ng kanyang ama. Lumuhod siya at nakiusap na tigilan niya ito. Tinanggap pa niya ang pagbabalik sa trabaho para sa kanyang ama kung papayagan lang niyang umalis si Ji-yoon. Ngunit pinayuhan siya ni Ji-yoon na huwag niyang talikuran ang kanyang pangarap para sa sinuman. Pumirma siya sa kasunduan para ilipat ang kumpanya sa kalaban na senior. Nangako ang senior na burahin ang lahat ng bakas ni Ji-yoon sa kumpanya. Ngunit pagdating niya doon, nagulat siya nang malaman na nag-resign na ang lahat ng empleyado para sumunod kay Ji-yoon. Sa sandaling iyon, dumating ang pulisya at inaresto siya dahil sumuko na si Park at inamin ang buong pandaraya at ang pagkamatay ng kinatawa ng dating kumpanya ay may kaugnayan sa kanya. Sa istasyon ng pulis, inakusahan ng senior si Ji-yoon na sinaktan siya. Inakala pa ng senior na siguradong masaya si Ji-yoon na makita siyang ganoon. Tinanggihan ito ni Ji-yoon, sinasabing labis siyang nakikiramay sa senior. Ang senior ay nabuhay sa galit, samantalang si Ji-yoon ay binitawan na ang nakaraan at nagsimula ng bagong buhay. Sa huli, umayos ang lahat. Pansamantalang nagpahinga si Ji-yoon, tinatamasa ang mga mapayapang araw kasama si Eunho. Sabay silang nanonood ng mga pelikula, kumakain ng merienda at naghahalikan sa sofa, tulad ng isang normal na mag-asawa. Pinakikilig ni Eunho si Ji-yoon habang binibigyan siya ng matamis na halik. Para silang isang ordinaryong mag-asawa, kumakain, naglalakad sa kalsada at nagkukuha ng litrato ng magkasama at ang bawat sandali nila ay puno ng kaligayahan. Samantala, nagluluksa ang chairman para sa kanyang panganay na anak. Nagkataon, nakita niya ang kasintahan ng kanyang anak na lalaki. Binigyan siya nito ng isang family photo nilang tatlo. Umaasa siya na kahit nawalan na siya ng isang anak, pahahalagahan ng chairman si Jung-hoon at hindi siya magsisisi sa huli. Napagtanto ito ng chairman at inanyayahan si Jung-hoon na kumain. Nag-alala siya kung paano nabubuhay ang kanyang anak at sinubukan niyang ayusin ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jung-hoon ang pagmamahal ng kanyang ama. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon at namula ang kanyang mga mata. Pagkatapos makipagkasundo sa kanyang ama, bumalik si Jung-hoon upang magtrabaho kasama niya. Sa kanilang pagsasama, natagpuan din niya ang pag-ibig kasama si Soo-hyun. Nagpahinga si Ji-yoon sa loob ng ilang sandali at nagdesisyon na bumalik sa kanyang karera. Nagtatag siya ng isang bagong kumpanya na walang kontrol ng sinuman. Gusto pa rin ni Eunho na maging assistant niya, ngunit sinabi sa kanya ni Ji-yoon na tinanggal siya. Sa katunayan, inutusan ng Serium Group si Ji-yoon na maghanap ng angkop na Human Resource Director. Naniniwala siyang si Eunho, sa kanyang kakayahan sa pamumuno at pakikipag-ugnayan, ay isang mahusay na kandidato. Sa panahong ito, marami ng sinakripisyo si Eunho para kay Ji-yoon. Gusto niyang sundin ni Eunho ang kanyang puso at huwag nang mag-alala sa kanya. Kinuha ni Eunho ang kanyang Human Resource Notebook. Ang Human Resources ay ang propesyon na mahal niya at matagal na niyang ginagawa. Pagkatapos mag-isip-isip, nagdesisyon siyang sumali sa Serium Group. Naghanda sina Ji-yoon at Yubaheo ng isang party para kay Eunho. Masayang nagpahid ng cake sa mukha ang tatlong miyembro ng pamilya at nagtawanan ng malikot. Nakaupo sila sa sofa, napapalibutan ng kaligayahan at lihim na napabuntong hininga si Ji-yoon. Ito ang kaligayahan na gusto ko. Dumating din ang mga dating empleyado ng kumpanya para batiin sila. Muling nagsimula si Ji-yoon sa kanyang karera at nakahanap si Eunho ng isang perpektong trabaho. Gusto pa rin ni Ji-yoon na makipaglaban kasama ang lahat, kaya inanyayahan niya sila na sumali sa bagong kumpanya. Masaya ang mga empleyado at nais nilang magpatuloy sa pagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pinangalanan ni Yubaheo ang bagong kumpanya dahil ang pagkakaisa ng lahat ang lumikha ng lakas na tumutulong sa kumpanya na umunlad. Pinangalanan niya itong nagdesisyon si Ji-yoon sa hapagkainan na opisyal na itatatag ang kanilang bagong kumpanya. Mananatili si Eunho magdamag sa bahay ni Ji-yoon bilang kinatawan ng kumpanya. Hiniling ni Ji-yoon kay Eunho na tulungan siya sa pagpapaunlad ng negosyo. Sa kanyang mga mata, si Eunho ay palaging ang pinakamagaling na katulong. Inamin din ni Eunho na si Ji-yoon ang pinakamagaling na kinatawan sa kanyang puso. Sabay nilang inalala ang bawat hakbang mula sa pagkakilala, pag-iintindihan at pagmamahalan mula sa matitinding paghaharap hanggang sa pangako na magkasama habang buhay. Bawat umaga na gumising silang magkasama, nararamdaman nila
nila ang malalim na pag-ibig. Alam nila na ang buhay na ito ay parang nakatakda na at ang kanilang pagiging magkasama ay ang pinakamagandang bagay. Lumipas ang isang taon. Si Yoo Bahyo ay naging elementary student na. Ang kumpanya ni Jihyun ay stable na rin. Nagkita sina Jihyun at Eunho sa isang mahalagang negosasyon. Sila ay mga kasosyo sa kontrata. Pagkatapos ng negosasyon, lihim na naglagay si Eunho ng concert ticket sa kanyang dokumento at ibinigay kay Jihyun. Natapos si Jihyun sa trabaho ng nasa oras at nagmamadaling tumakbo upang makipag-date kay Eunho. Nagyakapan silang dalawa sa gitna ng maraming tao at ang kanilang kaligayahan ay nagsisimula pa lang. Dito na nagtatapos ang pelikula. Dito na tayo. Salamat sa panonood ng kwento. Huwag kalimutang i-like at i-share kung gusto mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas maraming magagandang pelikula.